Anak ng isang bayani ang batang ito, pero tinatrato siyang walang kwenta. Ang pangalan niya ay Suto Suzaki. Mula pagkabata, nakakakita na siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Dahil dyan, tinuring siyang baliw. Matapos mawala ang kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang maging hunter. Pero may isang problema. Mahina si Sudo. Walang awang nanlait sa kanya ang mga awaken na estudyante sa paaralan. Pero hindi nila alam na makakapag-awaken si Sudo ng kakaibang kapangyarihan, kung saan kaya niyang manahin ang mga abilidad ng mga patay. Sa isang partikular na taon, nagsimulang lumitaw ang mga misteryosong portal sa buong mundo. Ang mga portal na ito ay nagdudugtong sa mga mapanganib na labirinto na tinatawag na catacombs. Sa loob, nagkalat kahit saan ang mga nilalang na tinatawag na kalaban. Kapag nanatiling bukas ng matagal ang isa sa mga catacomb na ito, may mangyayari. Tatawid mula sa mga portal ang mga halimaw at sasakupin ang mundo ng mga tao. Dahil walang laban, unti-unting nalipol ang sangkatauhan. Pero natuklasan nilang nagbago ang mga taong may talento matapos magtagal sa loob ng mga catacomb. Sa paglitaw ng mga espesyal na abilidad, nakahanap din ng paraan ang mga tao para lumaban. Nakilala bilang mga dungeon diver ang mga nag-explore sa mga catacomb. Lumipat ang eksena sa isang classroom kung saan ipinaliwanag ng guro na ito ang pinakarespetadong propesyon. Nakaupo sa kanyang upuan, nakinig ang isa sa mga estudyante sa paliwanag ng guro. Ipinakilala siya bilang si Suta Suzaki na nakapangalumbaba lang. Habang nagsusulat siya tungkol sa kanyang mga magulang na mga dungeon diver din. Gusto niyang maging isang kamangha-manghang player tulad nila pero may pumipigil sa kanya. Biglang may anino ng isang tao na lumitaw sa labas ng bintana. Pagkatapos ay ngumiti ng nakakakilabot ang anino sa bintana na nakalabas ang mga ngipin. Sa gulat, napasigaw ng malakas si Suda na kumuha sa atensyon ng buong klase. Nagreklamo ang mga kaklase niya, sinabing si Suzaki na naman ang nag-ingay. Nang matumba siya sa sahig, nagkomento ang ibang estudyante na ginulat sila ng sigaw niya. Pagbalik sa upuan niya, nagbulungan ang mga babae na ang weird talaga niya. Nagsimula ang isang alaala na nagpapaliwanag na matagal na itong nangyayari. Ipinanganak siya na may abilidad na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tinawag itong spiritual vision, ang kapangyarihang makakita ng iba't ibang uri ng mga kaluluwa. Mga kaluluwa. Sa isang flashback, naalala niya noong sinubukan ng kanyang ama na iawaken ang skill niya sa isang catacomb, pero sa sobrang takot ng bata, hindi siya makapag-focus. Lumipas na ang ilang oras, hindi pa rin siya nag-awaken hindi tulad ng ama niya, ang master ng apoy. Pabalik sa kasalukuyan, tinanong siya ng isang kaklase kung ayos lang ba si Suda. Hinawakan niya ang nakalahad na kamay at nagpasalamat sa tulong nito. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita niya kung sino ang tumulong sa kanya. Siya ang kaibigan niyang si Takuto, na nag-abot ng kamay para tulungan siyang tumayo mula sa sahig. Ipinakilala bilang si Takuto Saiga, isang lumang kaibigan ni Suda noong pagkabata. Bilang isang awaken player, sa pilitang hinigit ni Takuto pataas si Suda, kaya napadaing siya sa sakit. Bumubulong sa kanyang tainga, sinabi ni Takuto na pumunta siya sa dati nilang tambayan pagkatapos ng klase. Dahil hindi makagalaw, nakatayo lang si Suda roon, nakikinig sa sinasabi niya. Nang makita silang dalawa, nagkomento ang ibang mga babae na ang bait daw tingnan ni Saga. Sa kabila ng mga papuri, pinandilatan ni Chuta ang kaibigan, naalala ang tunay nitong ugali. Sa isang mabilis na alaala, binubugbog siya ni Takuto, at wala siyang laban sa mga suntok nito. Lumipat ang eksena sa isang parke. Nakahiga siya sa lupa, at sinabi ni Takuto na masyado siyang matagal. Kasama ng kanyang mga kaibigan, tinawag siyang feeling spiritual medium ni Takuto. Habang nasa lupa, sumagot si Suda na hindi ito biro. Inabot niya ang kaunting pera, pero nagreklamo si Takuto at tinanong kung iyon lang ba. Ipinaliwanag niyang hindi na siya makakapagbigay pa dahil sa gastusin sa ospital ng nanay niya. Sa isang seryosong ekspresyon, tumanggi na siyang magbigay ng pera sa grupo. Dahil doon, sinuntok siya ni Takuto at sinabing huwag nang sayangin ang pera sa nanay niya. Patuloy siyang ininsulto, sinabing nakoma ang nanay niya sa loob ng isang catacomb. Dinagdag pa niyang nabaliw ang tatay niya at sinabi ni Takuto na namatay siyang parang basura. Sinabi niyang walang kwenta ang mga magulang niya, kaya tigilan na daw niya ang pagsisinungaling. Dahil walang masabi, nakatayo lang si Chuda roon at tinitiis ang lahat ng pang-insulto. Nang makita ang ekspresyon niya, nagalit si Takuto at tinanong kung ano ang tinitingin-tingin niya. Sa kanyang palaban na tingin, tinitigan ni Suda ang nang-aapi sa kanya ng walang takot. Pagkatapos ay sinigawan siya ni Takuto na lumugar daw siya at tinawag siyang walang kwenta. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang malakas na suntok sa mismong mukha ni Suda. Napatumba pa atras dahil sa lakas ng suntok, marahas na bumagsak si Suda sa lupa. Sa isang alaala, naalala niyang nagbago ang tatay niya matapos makoma ang nanay niya. Sa kasamaang palad, namatay ang tatay niya bago pa sila tuluyang makapag-usap. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Takuto na masyado siyang mahina. Habang hawak ang kwelyo niya, sinabi ni Takuto na tatapusin na nila ito ngayon din. Tinitigan siya ng masama ni Takuto at sinabing siya na ang magsasanay sa kanya kapalit ng mga magulang niya. Kinalaunan, nakita ang grupo ng mga lalaki na nakatayo sa harap ng isang kakaibang estruktura.
Nang malamang isa pala itong portal, mukhang handa nang i-activate ang estruktura. Sinabing natagpuan nila ang portal kahapon, sinabi ni Takuto na sasanayin nila siya roon. Tinanong naman niya kung hindi ba delikadong pumasok silang lahat doon. Hinawakan siya ni Takuto at tinanong kung may reklamo ba siya, sabay sabing huwag siyang matakot. Ipinaalala niya na nakapag-clear na sila ng mas mahihirap na gate dati. Sa takot, napakapit ng mahigpit ang binata sa mga damit niya. Dahil naubusan ng pasensya, binigyan ni Takuto ng mabilis na suntok ang mukha ni Suda. Napalingon ang mukha niya sa lakas ng tama at nag-iwan ito ng bagong sugat. Sa galit, sinabihan siya ni Takuto na itigil na ang pagreklamo. Habang nagpapalitaw ng isang armas, nagbanta siyang itututok ito sa ospital kung saan nandoon ang nanay niya. Dahil walang magawa, pumayag na lang si Suda sa gusto nilang mangyari. Habang nakaharap sa bukas na gate, sinabi niya sa iba na papasok na siya. Pagkapasok sa katakom, naglakad ang grupo sa gitna ng dilim ng hindi pamilyar na lugar. Sa kanilang paglalakad, iba't ibang nilalang ang nagpapalutang-lutang sa paligid nilang lahat. Nang makita ang mga kaluluwa, nakumpirma niyang hindi sila nakikita ng mga kaibigan niya. Kahit pa, inamin niya sa sarili niyang takot na takot siya sa sitwasyon. Biglang may lumitaw na isang fire spirit na nagpapalutang-lutang sa dilim ng kuweba. Habang mabilis na lumalapit, sumugod ang spirit ng direkta kay Suda. Sa mata niya, malinaw na malinaw ang refleksyon ng nilalang. Habang sumisigaw sa takot, natamaan siya at tumalsik pa atras dahil sa spirit. Sinigawan siya ni Takuto na huwag maging duwag. Nang aasar niyang tinanong kung may mga multo ba sa paligid, habang nilalait ang tatay niya. Pagod na sa mga palusot, sinabi ni Takuto na wala na siyang dahilan para mabuhay. Sumagot si Sudo na sinasabing alam niya ang totoo tungkol sa kanyang ama. Sa isang flashback, naalala niyang pinili ng tatay niya na masakop ang mga katakom kaysa manatili sa ospital. Pagpapatuloy ng alaala, sinabi niyang mas inuna ng tatay niya ang katayuan at kasikatan. Pabalik sa katakom, sinabi ni Takuto na baka makita niya ulit ang tatay niya kapag namatay siya. Inilabas ang isang kutsilyo, simpleng inutusan siya ni Takuto na mamatay na. Umiiyak sa galit, nag-init ang ulo niya na ganoon ang tingin nila sa kanya. Samantala, patuloy na nagpalutang-lutang sa tabi niya ang fire spirit. Tumingin sa nilalang, napansin niyang kahit ang multo ay nakatitig sa kanya ng kakaiba. Nang itanong niya kung pati ba ang multo ay kinukutya siya, isang boses ang sumang-ayon sa pangungutya. Doon ay tila nag-react ang fire spirit na lumulutang sa harapan ni Suto. Pagkatapos ay sinabihan siya ng isang boses na makinig ng mabuti sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa sobrang pagkalito, itinanong ni Takuto kung saan siya nakatingin. Biglang napalitan ng matinding gulat ang reaksyon sa mukha ni Takuto. Habang duguan ang bibig, hindi niya maintindihan kung ano ang bagong nangyari. Sa isang iglap, may tumagos sa kanyang dibdib, at sumigaw siya ng buong lakas dahil sa sakit. Tila na paralisa, pinanood na lang ng dalawa pa niyang kaibigan ang nangyayari nang walang ginagawa. Mula sa dilim, isang higanteng halimaw ang nag-angat sa katawan ni Takuto mula sa lupa. Ang halimaw ay isa palang uri ng higanteng gagamba. Sumigaw ang isa sa mga lalaki na ito ay ang Spider Queen, isang boss mula sa isang Red Gate. Habang dala ang biktima nito, nagsimulang lumayo ang halimaw papunta sa likuran ng kuweba. Ipinaliwanag ng isang boses na ang mga natirang biktima mula sa pag-atake ay dinadala palayo. Upang ipakain sa mga anak nito, isang pugad ng mga gagamba ang tumambad sa kisame. Sa sobrang takot sa nakita, lubos na naparalisa ang dalawang kaibigan. Matapos sumigaw na tumakbo na sila, tumakas ang dalawang kaibigan at iniwan si Suto. Habang nakadapa sa lupa, nakita niya ang mga anino ng mga gagamba na papalapit ng papalapit. Pinalibutan siya ng dalawang dambuhalang gagamba, kaya nawalan siya ng matatakasan. Hindi makagalaw, patuloy siyang nanginig sa lupa habang naghihintay sa pag-atake. Napapikit ng mariin, ayaw niyang tanggapin ang ganitong kapalaran. Pagkatapos ay sinabihan siya ng isang misteryosong boses na huwag muna siyang sumuko sa laban. Nagpatuloy ang boses, at sinabihang gamitin niya ang kanyang mga mata at talasan ang lahat ng kanyang pandama. Isang liwanag ang tumapat sa kanya habang sinasabi ng boses na dapat ay alam na niya. Hindi nagtagal, inihayag ng isang system message na lumagpas na ang time limit. Sinasabi sa mensahe na isang skill ang nagising dahil sa basbas ng katakom. Ang bago niyang kakayahan ay tinawag na legacy na nanggaling mismo sa mga ligaw na kaluluwa. Habang kinukwestiyon ang mga kaluluwa, tinitigan niya ang fire spirit sa kanyang harapan. Biglang nagsimulang mag-transform ang spirit na may matinding enerhiya. Habang nagbabago ang kanyang mga mata, isang pamilyar na boses ang sa wakas ay tumawag sa kanyang pangalan. Mula sa apoy, lumitaw ang bulto ng kanyang ama sa mismong harapan niya. Inilahad nito ang kamay sa kanyang anak at marahang ngumiti ang bulto ng kanyang ama. Hindi makapaniwala, inabot ito ni Suto at nagtanong kung siya ba talaga ang kanyang ama. Magdidikit na sana ang kanilang mga kamay sa gitna ng dilim. Sakto naman, sumugod ang isa sa mga gagamba gamit ang paa nito upang subukang sirain ang sandaling iyon. Dahil napalilibutan na, itinaas niya ang fire spirit laban sa mga halimaw. Paghawak sa kamay ng spirit, sa wakas ay natanggap na niya ang kapangyarihan ng kanyang ama. Pagkatapos, isang pagsabog ng apoy ang lumamon sa buong paligid niya. Direktang tinamaan, tuluyang nawasak ang mga gagamba sa pagsabog.
Pagkawala ng usok, makikita siyang nakatayo sa gitna ng lugar. Binalot siya ngayon ng apoy na may kasamang ganap na naiibang reaksyon sa mukha. Pagtingin sa kanyang kamay, isang window ang nagpapaliwanag na minana niya ang mga skill mula sa mga kaluluwa. Nang makita ang apoy sa kanyang kamay, na-realize niyang kaparehong skill ito ng kanyang ama. Nagdiwang siya at sinabing sa wakas ay may skill na rin siya at isa na siyang player. Pagkatapos ay nagtanong ang isang boses kung oras ba talaga ito para maging emosyonal dahil sa isang halimaw. Agad siyang binalaan ng boses na may mga kalabang mabilis na paparating. Dahil walang oras para makaiwas, isang gagamba ang tumalon sa kanya. Sa pagtatanong kung ano ang gagawin, sinabihan siya ng boses na panatilihing dilat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabihan siya ng boses na mag-focus at talagang pagmasdan ang halimaw. Sumunod siya, at itinuon ang kanyang paningin sa halimaw ng may buong konsentrasyon. Gamit ang kanyang paningin, nakita niya ang loob ng halimaw at ang energy core nito. Nang makita ang enerhiya sa bibig nito, napaisip siya kung may idudura ba ito. Nang umatake ang halimaw, sumigaw ang boses na mag-ingat siya at mabilis siyang umiwas. Nalilito, tinanong niya kung ano yon at ipinaliwanag ng boses na nakita niya ang kaluluwa. Ipinaliwanag ng boses na ang lahat ng kapangyarihan ng isang player ay nanggagaling mismo sa kaluluwa. Sa pagpapatuloy, sinabi ng boses na nakita niya ang kapangyarihang naiipon sa bibig nito. Binaliwala ang usapan, naghandang umatake ulit ang gagamba. Tumalon papunta sa kanya, naghanda ang gagamba na ibigay ang huling tira. Napaisip ang isang misteryosong boses kung hanggang kailan siya tatagal. Nagpakawala ng isang projectile, sinubukan siyang tamaan ng gagamba gamit ang isang mabilis na pag-atake. Gamit ang kanyang apoy, mabilis siyang nakaiwas sa atake ng walang dalos. Narealize niyang kusa nang gumagalaw ang kanyang katawan para mabilis na makaiwas. Pagbagsak niya sa lupa, agad niyang inatake ang isa pang gagamba ng isang nag-aapoy na suntok. Nalilito, napaisip siya kung paano niya biglang na lamang lumaban ng ganito. Ipinaliwanag pagkatapos na nasa loob ng kanyang katawan ang kaluluwa ng kanyang ama. Kasabay ng mga skill, ipinamana rin sa kanya ang mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Ngayon, lumitaw ang isang imahe ng kanyang ama na lumalaban sa mismong tabi niya. Magkatabi nilang hinarap ng kaluluwa ng kanyang ama ang mga kalaban. Sumang-ayon siya, at sinabing tama ang boses sa lahat ng iyon. Tinawag ang kanyang ama at naghanda siyang makipaglaban kasama ng kaluluwa nito. Sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, tuluyan niyang pinulbos ang halimaw sa kanyang harapan. Matapos manalo, napansin niyang may panibagong banta na lumilitaw sa malapit. Dumepensa siya mula sa isang atake, at gumawa ng isang fire barrier gamit ang kanyang braso. Gamit ang mga nag-aapoy na mata, itinuon niya ang kanyang paningin sa pinakamalakas na halimaw. Gamit ang kanyang kakayahan, nakikita niya ang kaluluwa sa loob ng Spider Queen. Doon niya napansin ang isang partikular na bahagi sa gitna ng katawan ng halimaw. Nag-iisip kung iyon ang kahinaan nito, naghanda siyang umatake. Tumalon siya papunta sa halimaw at pinuntirya ang masiselang bahagi nito. Ngunit tila walang epekto ang kanyang atake sa matigas na shell ng gagamba. Hindi sumusuko, nag-ipon siya ng lakas para sa isa pang malakas na atake. Sumigaw ng tanggapin mo to, pinatamaan niya ito ng nag-aapoy na suntok sa ulo. Matapos ang pag-atake, naglakad siya palayo habang nasusunog ang halimaw sa lupa. Kahit sugatan, kinalagkad ng Reyna ang sarili papunta sa isa pang nabubuhay na gagamba. Nang makita ito, sinubukan ng mas maliit na gagamba na tumakas pero nahuli ito ng Reyna. Naghanda ng bagong teknike, inipon niya ang apoy sa kanyang mga kamay. Gamit ang flame prison, kinulong niya ang halimaw sa loob ng isang haligi ng apoy. Pagkatapos ng labanan, sinuri niya lang ang paligid ng may seryosong ekspresyon. Nang sabihin niyang nagawa niya iyon kahit paano, sinabihan naman siyang hindi iyon masama. Ipinaliwanag ng boses na kailangan niyang pakinggan ang mga pagsisisi upang mamana ang skill. Nang itanong niya kung paano nalaman ng boses ang lahat ng ito, sinabihan siyang mag-focus na lang sa kung ano ang nasa harapan niya. Ipinaliwanag pagkatapos ng boses na nasa semi-conscious na kalagayan siya hanggang ngayon. Ngunit ngayon, sa paggising ng kanyang skill, nakaharap niya ang kaluluwa ng kanyang ama. Kinumpirma ng boses na maaari pa niya itong makausap. Sinabing matagal-tagal na rin, binati siya ng kaluluwa ng kanyang ama. Hindi alam kung ano ang sasabihin, tinawag na lang niya ang kanyang ama. May seryosong ekspresyon, binanggit din pabalik ng kanyang ama ang kanyang pangalan. Pag-akbay sa kanyang balikat, humingi lang ng tawad ang kanyang ama sa kanya. Nagulat sa paghingi ng tawad, tinitigan niya lang ang kaluluwa ng kanyang ama. Sumigaw siya, at nagtanong kung bakit hindi nanatili ang kanyang ama sa tabi ng kanyang inang may sakit. Habang nakapikit, sumagot ang kanyang ama na gusto niya lang iligtas ito. Hindi naiintindihan ang sagot, patuloy niyang tinitigan ang kaluluwa ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng kanyang ama na naging biktima ang kanyang ina ng laso ng Spider Queen. Ipinaliwanag niya na tuwing may nababalitaan siyang Red Gate, pumupunta siya para galugarin ito. Minsan, inakala niyang na-corner na niya ang halimaw na hinahanap niya. Pero sa gitna ng laban, may patibong na inilatag para sa kanya. Nang marinig ang kwento, naiwan lang na nakatayo at hindi makapagsalita si Suda. Binaliwala ang lahat ng babala, inamin niyang pinilit niya ang mga raid, desperadong maghanap ng kahit anong kahinaan.
Sinabi ng kanyang ama na natural lang na magalit, at sumigaw si Suda na galit na siya. Habang luhaan ang mga mata, patuloy siyang nakatitig sa kaluluwa ng kanyang ama. Hinawakan niya ito at tinanong kung bakit nagdusa mag-isa ang kanyang ama gayong pamilya sila. Sinabi niyang gusto lang naman niyang kausapin siya ng kanyang ama tungkol doon. Nang makita ang reaksyon ng anak, saglit na natahimik ang kaluluwa ng kanyang ama. Nang may determinasyon, idineklara ni Suda na siya na ngayon ang magliligtas sa kanilang ina. Higit pa rito, nangako siyang magiging isang player na hihigit sa kanyang ama. Sumumpa siyang magiging pinakamalakas at hindi na hahayaang may mamatay pang muli. Nakangiti, sinabi ng kanyang ama na nagsasalita na siya ngayon na parang isang totoong lalaki. Sa wakas, nang mapanatag, niyakap ng mahigpit ng kaluluwa ng kanyang ama ang kanyang anak. Sinabing sobrang proud siya, sinabi ng kaluluwa ng kanyang ama na mahal niya ito. Nang wala nang natitirang pagsisisi, sinabi niyang kailangan niyang ipasa ang kanyang nararamdaman kahit anong mangyari. Hiniling na maging malakas siya, at ipinagkatiwala sa kanya ang pag-aalaga sa kanyang ina. Pagkatapos, naging liwanag ang kaluluwa, at tuluyang naglaho sa loob ng madilim na kuweba. Isang butil ng liwanag ang dumapo sa dibdib niya, at nagpasalamat siya sa kanyang ama. Habang hawak ang liwanag na nagmumula sa kanyang dibdib, ngumiti siya habang lumuluha. Pagkatapos ay may lumabas na system window, na nagpapaalam sa kanya na namanan niya ang skill na Radiant Flame. Mag-isa sa kuweba, pinanood niyang maglaho ang huling liwanag ng kanyang ama. Hinayaang pumatak ang luha, sa wakas ay nagpaalam na siya sa kanyang ama. Sakto noon, sinabi ng Fire Spirit na ang pangako niya ay napakatapang. Sinubukan siyang pasalamatan ni Suda, pero pinutol siya ng Spirit na ayaw sa mga formalidad. Pagkatapos ay tinanong niya kung kilala ng Spirit ang nilalang na tumutulong sa kanya. Dahil walang sagot, iginiit niyang malaman kung sino ang Fire Spirit. Nang subukan ng Spirit na magpakilala, lumabas na basag ang boses nito, kaya walang maintindihan. Tinanong niya kung ano ang sinabi ng nilalang. Habang nagiglitch pa rin ang boses nito, sandaling nahati sa dalawa ang Spirit at sumuko na. Ipinaliwanag ng nilalang na hindi nito masabi sa kanya ang totoo. Nang magtanong siya kung bakit, sinabihan siyang ang Spirit daw ay parang isang bug sa system. Pagkatapos ay sinabi ng Spirit na tawagin na lang muna siya sa kung ano ang gusto niyang itawag. Pumorma ang Spirit at hiniling na pumili siya ng napaka-cool na pangalan. Dahil inisip na mukha itong Will of the Wisp, iminungkahi niya ang pangalang Tamaw para sa nilalang. Nang marinig ang pangalan, naging kulay abo ang Spirit na malinaw na hindi natuwa. Sa inis, sumigaw ang Spirit, nagtatanong kung anong klaseng naming sense meron siya. Kahit nag-aatubili, tinanggap na rin ito, at sinabing hindi na rin naman ito mahalaga. Iniba ang usapan, pinaalalahanan siya ng Spirit na may kailangan na siyang gawin ngayon. Natahimik siya sandali nang maalala niya ang kanyang pangako. May determinasyon sa mukha, sumang-ayon na lang siya sa sinabi ng Spirit. Nang makita ang kanyang mukha, sinabi ng Spirit na may maganda ng tingin ang kanyang mga mata ngayon. Habang nagsisimula siyang maglakad, sinabihan siya ng isang boses na pwede na siyang pumunta sa mga katakom. Habang tinitiyak sa kanya na lagi lang itong nandoon, pinanood siya ng Spirit na maglakad papunta sa labasan. Nag-iba ang eksena, at ipinapakita ang dalawang kaibigang tumakbo na nasa labas na ngayon. Sa kalituhan, nagtanong ang isa sa kanila kung bakit nandoon ang boss ng isang red gate. Bigla na lang, gumawa ng kakaibang ingay ang gate sa harap nila. Nagulat sa tunog, lumingon sila sa mahiwagang portal. Pagkatapos ay may lumabas na kakaibang singsing sa tuktok ng istruktura na nakakuha ng kanilang atensyon. Nang makita ang singsing, napagtanto nilang isa itong irregular type na gate. Dahil hindi naiintindihan, nagtanong ang isa sa mga lalaki kung ano ba talaga ang ibig sabihin noon. Ipinaliwanag pagkatapos na ang mga kulay ng gate ang nagpapahiwatig ng antas ng panganib. Dahil doon, napagtanto nila na dinala sila ng isang irregular na gate sa isang mapanganib na lugar. Hindi sigurado kung anong gagawin, naiwan silang dalawang nakatayo at tulala sa harap ng portal. Sabi ng isa ay kailangan nilang humingi ng tulong, pero nag-aalala ang isa. Dahil walang paraan para maipaliwanag ang sitwasyon, hindi niya alam kung paano hihingi ng tulong. Sinabi naman ng isa na kasalanan ito ni Takuto dahil ginusto niya ito. Iminungkahi niyang iwanan na lang nila si Suda doon dahil wala naman yatang naghahanap dito. Sumang-ayon ang kanyang kaibigan at sinabing inaalis lang nila ang isang walang kwentang tao. Sakto noon, muling nagliwanag ang portal, nagbubukas ng isang daanan sa loob. Lumabas mula sa usok, sinabi ni Suda na pasensya na raw dahil isa siyang basura. Nang makita siya, sinigaw ng dalawang kaibigan ang pangalan ni Suda dahil sa takot. Nakatayo ng tuwid, tinitigan niya sila pababa ng may kakaibang ekspresyon kumpara dati. Hindi makapaniwala, nagtanong ang isa sa kanila kung bakit buhay pa si Suda. Maininga sa mga mata, binaliwala niya ang tanong ng kaibigan. Nang makitang binabaliwala siya, sumigaw ang isa na huwag siyang baliwalain. Gamit ang kanyang paningin, nakita niya ang kanilang mga kaluluwa, at napansin kung gaano ito kahina. Pagkatapos ay sinabi niyang wala lang ang mga kaluluwa nila kumpara sa mga gagamba. Hindi nagpatinag, sinabi ng isa sa kanila na namatay si Takuto dahil kay Suta. Sinusubukang isisi ito sa kanya, sinabi ng lalaki na dinala sila ni Suta roon. Tinapos niya yon sa pagsabing isisisi nila ang buong sitwasyon sa kanya.
Ipinikit ang mga mata, sinabihan ni Suta ang lalaki na itigil muna iyon sandali. Naguguluhan, nakatitig lang ang lalaki sa kanya, hinihintay kung anong gagawin niya. Bigla na lang, nagalit ang isa pang kaibigan sa mga nangyayari. Sinuntok ang kasama, at sinigawan ito na huwag siyang paglaruan. May malamig na tingin, pinanood lang ni Suda na mag-away ang dalawang magkaibigan. Pagkatapos ay sumugod siya at binitawan ang isang malakas na suntok sa mukha ng lalaki. Napalipad ang lalaki sa lakas ng suntok at bumagsak siya sa lupa. Talo na, nakahiga siya sa lupa, hindi makabangon matapos ang suntok. Nang mapatumba ang isang kaibigan, humarap si Suda sa kahuli-hulihang natitira. Takot, nakatayo lang ang lalaki doon, at nanginginig na tinatawag ang pangalan ni Suda. Napansin ang pagbabago, nagtaka ang lalaki kung naging player na si Suda. Napansin din niya na parang bigla at ang naging sobrang lakas ni Suda. Habang naglalakad palapit sa kanya, tinawag siya ni Suda sa pangalan niya, Kotora. Pagkatapos ay sinabi niyang mayroon siyang napakahalagang itatanong. Nang may ngiti sa mukha, tinanong niya kung makikinig ba ang lalaki. Sa takot, tumango na lang si Kotora dahil wala siyang ibang magagawa. Pagbalik sa mga katakom, naglakad ang dalawa papasok sa loob. Sinabi ni Kotora na malala ang sitwasyon at mahuhuli na ang lahat kapag naghintay sila. Tinanong ni Suda kung nagbabago ba ang sakop ng isang irregular gate. Kinuyom ang kamao niya, alam niya na kapag nangyari yon, tapos na ang lahat. Kaya sinabi niyang kailangan nilang talunin agad ang Spider Queen. Nagulat, sumigaw ang kasama niya, nagtatanong kung plano ba niyang harapin ng mag-isa ang boss. Habang iginigiit niyang kumuha ng tulong, sinabihan siya ng isang misteryosong boses na huminto muna. Nagulat, napalingon ang dalawa sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Pagkatapos ay nagbabala ang isang anino na hindi niya hahayaang gawin nila ang gusto nila. Nakaturo sa kanilang dalawa, sinabi ng misteryosong lalaki na nandyan lang siya. Pagkatapos ay sumigaw siya, nagbabala na hindi niya sila hahayaang gawin ang gusto nila. Taglay ang seryosong tingin, tinitigan niya ang dalawang binatilyo nang walang sinasabing anuman. Nang tanungin ni Suda ang pangalan niya, sinabi ng lalaki na hindi siya nagbibigay ng pangalan sa mga suspect. Sa pagtatangkang magpaliwanag, tinanong siya kung anong ibig niyang sabihin doon. Tinuro ng lalaki ang mga kahina-hinalang bagay, at binanggit ang gate pati na ang walang malay na kaibigan ni Suda sa lapag. Sinabi niyang sapat na ang mga ebidensyang iyon para ituring silang kahina-hinala. Nagmamakaawang iginiit ni Suda na pakinggan man lang siya ng lalaki. Bigla na lang sumugod ang lalaki at mahigpit na hinawakan si Suda sa kanyang uniforme. Pagkatapos ay itinapon siya nito pero nagawa ni Sudang bumagsak ng nakatayo. Nang makitang wala na siyang ibang pagpipilian, naghanda siyang salagin ang atake ng lalaki. Gamit ang mabilis na galaw, pinatamaan niya ng suntok ang mukha ng lalaki. Matapos saluhin ang suntok, inamin ng lalaki na magaling ang bata. Gulat na napatingin si Suda sa kanya nang matantong napakalakas ng taong ito. Nang makitang marunong lumaban ang bata, idineklara ng lalaki na magsiseryoso na siya. Habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, nagbabala siyang kailangan na rin niyang magseryoso. Sa kanya inilabas ang kanyang enerhiya at ilang nilalang ang lumitaw sa paligid niya. Hindi makakilos, pinanood lang ni Suda ang nangyayari nang walang masabi. Ibinunyag ng lalaki ang kanyang kasanayan, sinabing ang pangalan niya ay ang Man of Steel. Ipinaliwanag niya na kayang gawing purong asero ng kanyang kakayahan ang buong katawan niya. Habang pinapatunog ang kanyang mga daliri, nagbabala siyang siguradong masakit ang mga suntok niya. Napagtanto ni Suda na kapag tinamaan siya, tapos na ang labang ito para sa kanya. Bigla siyang tumalikod sa lalaki at nagdesisyong umatras. Sa sandaling iyon, sumigaw ang kaibigan niya para sabihing huwag siyang tumakas. Pagkakita rito, tila nainis ang lalaki sa inasal niya. Tumakbo palayo si Suda mula sa lalaki at nagtago sa loob ng kuweba. Naguguluhang sumigaw ang lalaki na lumabas siya sa pinagtataguan. Habang nakatago, nag-isip si Suda ng paraan kung paano lalabanan ang kalaban na ito. Hindi sigurado sa gagawin, nag-alangan siya kung dapat ba niyang gamitin ang kanyang apoy. Maya-maya pa, isang espiritu ang lumitaw sa tabi niya at nagtanong kung siya si Tuma. Taglay ang galit na tingin, idineklara ng espiritu na tatalunin niya siya ngayon. Nagtataka, tinanong ni Suda kung anong nangyari sa pagitan nito at ng lalaki. Nagulat ang espiritu at sumigaw, tinatanong kung nakikita ba talaga siya ni Suda. Sa pagpapaliwanag ng sitwasyon, sinabi ng espiritu na hindi talaga sila magkasundo ng lalaking iyon. Sa isang maikling flashback, ikinuwento nito kung paano nila pinagpasyahang resolbahin ang lahat gamit ang isang laban. Inamin niyang natalo siya sa laban at namatay bago pa makabawi. Puno ng galit, sumigaw ang espiritu na hindi siya matahimik ng ganito. Pagkadinig sa kwento, sinabi ni Suda na baka matulungan niya itong resolbahin ang problema. Umalis siya sa pinagtataguan niya, naglakad palapit at buong tapang na hinarap ang misteryosong lalaki. Saka nagtanong ang lalaki kung handa na ba talaga siyang harapin siya. Hindi pinansin ang tanong, isinigaw ni Suda ang buong pangalan niya, Masato Igarashi. Nagulat si Masato at tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Nang hindi sumasagot, mabilis siyang sumugod at lumapit para umatake sa kalaban. Sumigaw ng paumanhin si Suda at inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ni Masato. Pagkatapos, pinakawalan niya ang buong lakas ng electric shock papunta sa katawan nito.
Nang matamaan, hindi na nakakilos si Masato sa biglaang atake. Bumagsak sa lupa ang lalaki, at tuluyan nang nawalan ng kakayahang lumaban dahil sa tira. Masayang umalis ang espiritu mula sa katawan ni Suda, sumisigaw na sa wakas ay nakamit na rin ito ang tagumpay. Matapos magpaalam, naglaho ang espiritu sa isang liwanag na malaya na sa mga pagsisisi. Kumaway din si Suda at sinabing lahat ng tao ay may kanikanyang pagsisisi sa buhay. Matapos makuha ang kasanayang electric shock, kaya na niyang gumawa ng malakas na kuryente. Nang maayos na ang lahat, tinawag siya ng kanyang kaibigan na nandun pa rin. Pagkakita sa lalaking nakahandusay, nagtanong si Kotora kung natalo ba talaga niya ito. Tinanong ni Suda kung bakit siya sinundan nito sa halip na tumakbo palayo. Taglay ang seryosong tingin, ipinaliwanag ni Suda na kailangan niya ang espesyal na kakayahan ni Kotora. Dahil isa siyang poison alchemist, may kapangyarihan si Kotorang magmanipula ng mga lason. Gamit ang kapangyarihang ito, kaya rin niyang gumawa ng mga panlunas para rito. Sa isang alaala, naalala ni Suda na ginamit ni Kotora ang lasong iyon dati. Tinanong ni Kotora kung anong gusto niya, at sinabi ni Suda na tatalunin niya ang gagamba. Nakiusap siya sa kaklase niya na gumawa ng panlunas para iligtas ang kanyang ina. Sinabi ni Suda na hindi na niya kailangang lumaban, pero sumingit si Kotora at iginiit na tutulong siya. Hinawakan niya si Suda at nagmakaawang tulungan din itong iligtas ang kaibigan nilang si Takuto. Kahit wala siyang karapatang humiling, sinabi niya na nagising lang ang kapangyarihan niya dahil kay Takuto. Sa isang alaala, binalikan ni Kotora na maraming beses na siyang iniligtas ni Takuto noon. Lumingon palayo si Suda at humingi ng tawad, ngunit tumanggi siyang tumulong. Sinabihan niya si Kotora na iligtas na lang nitong mag-isa ang kaibigan nito habang nakikipaglaban siya. Nagulat si Kotora kaya nanatili na lang siyang nakatayo habang tahimik na pinapakinggan ang mga salita ni Suda. Tumango si Suda at tumalikod para umalis sa lugar na yon. May bahagyang ngiti si Kotora na tila naiintindihan ang desisyon ng kanyang kaklase. Nang magising si Tuma, nagpasalamat si Kotora sa pagtulong niyang iligtas bigla nilang napansin na bumabangon si Tuma na parang walang nangyari. Nag-aalalang nagtanong si Kotora kung ayos lang ba siya, at sinabihan siya ni Tuma na huwag siyang maliitin. Inilagay ang kamay sa balikat ni Suda, sinabi niyang sana mas maaga nila itong sinabi sa kanya. Sinabi ni Tuma na ngayon, pare-pareho na silang nasa iisang sitwasyon. Nawalan ng imik si Suda sa biglaang pagbabago ng ugali ng lalaki. Sa pagtatangkang paalisin siya, sinabi ni Sudang masyado itong mapanganib, pero iginiit ni Tumang tumulong. Taglay ang seryosong tingin, tumitig siya sa madilim na bahagi ng kuweba sa unahan. Maya-maya pa, lumitaw ang reyna ng mga gagamba, at sinabi ni Tumang wala ng oras para tumakbo. Dahil nasa harapan nila ang boss, naghanda ang grupo para lumaban. Kinuyom ni Tuma ang kanyang kamao, at sumigaw para ganahan ang lahat sa paparating na laban. Dahil nasa harapan nila ang boss, naghanda ang grupo para lumaban. Nang tanungin tungkol sa karanasan niya, sinabi ni Tuma na nakaharap na siya ng boss sa isang purple gate noon, pero inamin niyang unang beses niyang makaharap ang isang red gate boss. Sinubukan niyang magboluntaryo bilang kalasag, pero pinutol siya ni Suda na biglang sumugod paabante. Nang makitang mag-isa itong sumugod, sumigaw si Tuma at tinanong kung ano bang ginagawa nito. Umatake ang reyna gamit ang mga galamay nito, pero naiwasan ni Suda ang bawat atake nito. Nagpakawala ng energy blast ang halimaw, pero buong husay niya itong naiwasan. Sinanggan niya ang isa sa mga atake, at ginamit ang sariling puwersa ng halimaw para isulong ang kanyang sarili. Dumausdos siya sa lupa, at tuluyang naiwasan ang atake ng halimaw. Nagtaka si Chuma kung nakapag-clear na ba ng isang red gate si Suda dati. Sumigaw si Kotora na hindi pa dahil ilang oras pa lang siyang naging isang player. Kahit na ganun, napansin ni Chuma na parang isang veterano ang mga galaw niya. Pinakawalan ni Suda ang kanyang mga apoy, naghahandang umatake laban sa halimaw. Pagkakita sa apoy, napagtanto ni Tuma na nagpipigil lang pala ang bata kanina pa. Dahil determinadong hindi matalo, inactivate rin niya ang kanyang steelman skill. Gamit ang kanyang kakayahan, sinubukan ni Tumang hawakan ang hita ng halimaw ng kanyang mga kamay, pero napagtanto niyang kahit gamitin niya ang skill niya, hindi ito gumagana. Bigla na lang may maliit na gagambang lumitaw at hinuli siya mula sa itaas. Nang makita ang sitwasyon, alam ni Sudang may kailangan siyang gawin ng mabilis. Inakyat niya ang likod ng reyna at naghandang gamitin ang kanyang kakayahan. Gamit ang electric shock, pinatigil niya ang halimaw sa pamamagitan ng matinding daloy ng kuryente. Dahil sa kuryente, nabitawan ng halimaw si Thoma na mabilis bumagsak sa lupa. Nagbabala si Thoma na masyadong makunat ang balat ng halimaw para sa mga normal na atake. Nagmungkahi si Suda na subukan nilang gamitin ang apoy para atakihin ang halimaw. Hiniling niya rito na kunin ang atensyon ng halimaw at sinabi ni Suda na susunugin niya ito. Sa pag-activate ng overload mode, naghanda si Tuma na lituhin ang reyna. Sa pag-atake niya, inako niya ang lahat ng atake ng halimaw. Nang makita ang panlilinlang, sinabihan siya ng reyna na galingan pa ang pag-atake. Nagbabala siyang hindi siya magtatagal at sinabing umaasa siya kay Suto. Nakanganga ang bibig, naghanda ang reyna na ibuhos ang lahat ng lakas sa pag-atake kay Tuma. Sinasamantala ang pagkakataon, sumigaw si Suto na nagulat niya ang reyna.
Saka siya nagpakawala ng bulaklak ng apoy direkta sa mukha ng halimaw. Direktang tinamaan, nilamon ng bilog na apoy ang nilalang. Sumisigaw sa sakit, tumalsik ang reyna dahil sa lakas ng pagsabog. Dahil mas malinaw na ang paligid, nagmasid sila. Kumaripas ng takbo, sumulong ang grupo papunta sa likod ng madilim na kuweba. Habang nanonood sa laban, sinabi ni Kotora na baka manalo nga silang dalawa. Bigla siyang nakapansin ng kakaibang bagay sa lapag malapit sa kanya. Sa pag-usisa niya, nilapitan niya ang bagay na umagaw sa atensyon niya. Pagkatapos ay napagtanto niyang sapatos pala iyon ng kaibigan niya. Bakas ang takot sa mukha, lumingon siya sa nakadapa na reyna. Kagat-kagat ang sapatos, nagsimulang sumigaw at magwala ang reyna. Sa isang atake, sinaktan nito si Kotora at inihagi sa lapag. Dapa, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, pero itinaas ng reyna ang mga kuko nito. Nang makita ang nangyari, sumigaw si Suto na itigil agad iyon ng halimaw. Sa harap ng halimaw, humarang si Tuma para protektahan ang bata. Pero natuhog siya kaya desperadong sumigaw si Suto na tumigil na ang nilalang. Biglang nahawakan ng isang anak ng reyna ang paa ni Suto. Sumisigaw sa sakit, hinila siya papunta sa nilalang na umaatake sa kanya. Pagkatapos ay inihagis siya ng buong lakas papunta sa isang dingding. Sa lakas ng pagkakabangga, dumura siya ng dugo at bumagsak sa lapag. Sugatan, hindi na siya makabangon matapos maihagis sa dingding. Bagsak at walang galaw, isinigaw ni Kotora ang pangalan ni Suto na sobrang nag-aalala. Saka siya binalot ng anak ng reyna sa makapal at matibay na sapot. Inangat siya para dalhin sa reyna at kainin. Gamit ang matutulis nitong ngipin, nagpasalamat ang halimaw at sinabing nakalapit din ito. Biglang dumilat si Suto na nagpapakitang nagpapanggap lang siya. Binalot niya ng apoy ang katawan kaya nakawala siya mula sa sapot ng gagamba. Nang makita ang nangyari, sumigaw si Tuma na nagkunwari lang siyang walang malay. Nang makita ang bagay, sumigaw si Tuma na yon ang dalang punyal ni Suto. Habang duguan ang kamay, ginamit niya ang punyal para maglabas ng kuryente. Gamit ang electric shock na kakayahan, pinatigil niya ang reyna ng buong lakas. Nagulat si Tuma at napaisip kung sa loob ba ng katawan nito inilabas ang kuryente. Ngayong paralisado na ang reyna, inanunsyo ni Suto na iyon na ang huling tira niya. Gamit ang Hellfire na kakayahan, nagpakawala siya ng malakas na apoy sa halimaw. Halimaw! Nasusunog ang katawan, naglabas ng usok ang nilalang mula sa bibig at bumagsak. Bumagsak sa lapag, natalo rin sa wakas ng grupo ang reyna ng mga gagamba. Pagkatapos ng laban, kinuha ni Suto ang mga pangil ng halimaw para sa panlunas. Pagkasabing nakuha na niya, idineklara niyang maililigtas na rin niya sa wakas ang kanyang ina. Sa malapit, binabantayan ni Kotora at Tuma ang katawan ng kaibigan nilang nasawi. Pagkatapos ay sinabi ni Tuma na dapat nilang iwi ang katawan para sa maayos na burol. Nilapitan ni Tuma si Suto, binati ito at sinabing nagawa niya. Nagpasalamat si Suto at sinabing hindi sila mananalo kung wala ang tulong niya. Pagkatapos ay nagkomento si Tuma na may iba't ibang kakayahan si Suto na sobrang bihira. Ipinaliwanag ni Suto na natutunan niya ang electric shock salamat sa isang lalaking nagngangalang Goto, at sinabing gusto niyang bisitahin ang puntod nito. Gusto niya itong pasalamatan para sa nakuha niyang kakayahan. Pero ginulat siya ni Tuma nang sabihing buhay pa si Goto. Iginigit niyang nakita niya ang lalaki kahapon kaya imposibleng nagkakamali siya. Biglang may lumitaw na kakaibang pangitain sa isipan ni Suto. Bigla siyang natumba kaya dali-daling lumapit si Tuma at nagtanong kung ayos lang siya. Pagkatapos ay may misteryosong boses na nagbabala na nahawakan niya ang ugat ng mundong ito. Hawak ang kanyang ulo, tinawag niya si Tamaw habang nag-iba ang eksena. Sa loob ng silid-aralan, itinanong niya kung sino ang babae. Pagbalik sa kuweba, sinabihan siya ni Tamaw na alalahanin ang buhay na niligtas niya. Nakatitig si Keiichiro Suzaki sa lalaki, iniisip kung ito nga ba talaga ang mukhang inaasahan niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha ni Tuma Igarashi na sumigaw na bugtong na anak siya. Sinabi ni Tuma Igarashi na umarte siyang parang spoiled brat kahit mukha siyang matigas. Naiinis na sumigaw si Keiichiro, gustong malaman kung bakit pa siya dinala roon kung insultuhin lang din naman siya. Sumingit si Suto at sinabihan silang tumigil dahil nasa ospital sila. Habang nagtatalo sila sa pasilyo, may boses na nagtanong kung ligtas na ba ang gate. Sa di kalayuan, may kumumpirma na naging matatag na ang gate pagkatapos matalo ng boss. Pagbalik sa ospital, narinig niyang dapat daw siyang pasalamatan dahil nalinis niya ang gate. Sa pagsabing kakamustahin niya si Kotora, tumayo si Suto para umalis. Habang pinapanood na umalis ang bata, nagtanong si Keiichiro kung natalo ba talaga nito ang boss sa lugar na yon. Gulat sa kumpirmasyon, nagtanong siya kung isa ba yung tunay na Red Gate. Kinumpirma ito ni Tuma at sinabing nakakabaliw ang kakayahan niya, pero hindi lang yon. Nang maalala ang laban, sinabi ni Tuma na mabilis at punong-puno ng tapang si Suto. Nakapangiti, nasabi ni Tuma na baka maging maganda siyang idagdag sa grupo. Doon nagtanong si Keiichiro kung plano ba nilang kunin siya, at agad itong kinumpirma ni Tuma. Humarap kay Keiichiro, sinabi ni Tuma na may seryoso siyang pabor na hihingin sa kanya. Pagkatapos marinig ang pabor, sinigawan siya ni Keiichiro na huwag magbiro ng ganoon. Nagulat sa sigaw niya ang dalawang tao na dumadaan sa pasilyo ng ospital. Paglipat sa bakuran, isang kamay ang lumitaw sa nakalapag na cellphone.
Nakaluhod, nakatitig lang si Kotora sa device sa lapag sa harap niya. Pagkatapos ay lumingon siya at tinawag si Suto na naglalakad palayo. Nang makalapit, tinanong ni Suto kung anong lagay niya at sinabing malapit nang matapos ang pagsusuri. Sumagot si Kotora na maayos siya at nag-alala noong bigla itong hinimatay. Nagpasalamat sa pagbuhat sa kanya, sinabi ni Suto na si Tuma ang nagsabi sa kanya tungkol doon. Ipinaliwanag ni Kotora na ginawa niya iyon dahil hindi masyadong malala ang sarili niyang mga sugat. Humingi siya ng tawad sa pagiging pabigat pero sinabihan siya ni Suto na huwag mag-alala. Sinabi ni Suto na naiintindihan niya ang pakiramdam ng may mahalagang tao na kailangan mong protektahan. Pagkatapos ay sinabi ni Kotora na galit siya kay Takuto pero hindi niya maitatangging hinahangaan siya ni Suto. Nalito sa sinabi, hindi ito naintindihan ni Suto kaya ipinagkibit balikat lang ito ni Kotora at nag-iba ng usapan. Habang ipinapakita ang isang maliit na vial, inanunsyo niyang kumpleto na rin sa wakas ang pagsusuri. Gamit ang espesyal niyang kakayahan, nakagawa na rin sa wakas si Kotora ng panlunas na desperado nilang kailangan. Sa loob ng maliit na vial, ipinakita ng likido na handa na sa wakas ang lunas. Iniabot ang vial, sinabihan ni Kotora si Suto na magmadali at dalhin sa kanya ang panlunas. Nagpasalamat sa kaibigan, lumingon si Suto na mahigpit ang hawak sa vial. Tumatakbo ng napakabilis, nagtungo siya sa kwarto sa ospital. Pagdating sa kwarto, nakita niyang nakahiga ang kanyang ina na wala pa rin talagang malay. Nakatayo sa tabi ng kama, naghanda na siyang ibigay sa wakas ang panlunas. Dahan-dahan, itinagilid niya ang vial at ibinuhos ang lahat ng likido sa bibig nito. Pagkabigay ng likido, nalunok niya ang buong laman ng vial. Nakahiga sa kama, nagsimulang umepekto ang panlunas na kabibigay lang sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at pinagmasdan siya ng maigi ni Suto. Nang makitang gising na siya, tinawag niya ito at sumagot siya sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang pangalan. Habang nakahawak sa mukha ng kanyang anak, sinabi niyang lumaki na siya ng sobra. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha, sinabi niyang napakasaya niyang makita siyang muli. Nang kumalma na sila, nag-usat sila hanggang sa mapunta ang usapan sa kanyang ama. Pagdating sa kanyang ama, nabanggit niya ang mga nararamdaman nito para sa kanya. Habang nakaupo sa tabi ng kama, sinabi ni Suto na ang hiling ng kanyang ama ay iligtas siya. Kaya naman ipinagkatiwala ng kanyang ama sa kanya ang kanyang nararamdaman, kapangyarihan, at ang lahat-lahat. Sa gulat sa revelasyon, tanging ang apoy ni Keiichiro ang nabanggit niya. Habang nakatingin sa kanyang anak, tinanong niya kung ano na ang gagawin niya mula ngayon. Nang sabihin nitong natupad na niya ang hiling ng ama, gusto niyang malaman kung ano ang susunod. Dala ang determinasyon, sumagot siyang magiging pinakamalakas siyang Dungeon Explorer. Ipinahayag niyang magiging bayani siya na hindi hahayaang may mamatay sa landas na ito. Pagbaling ng mukha, tinanong niya kung tutol ang kanyang ina sa kanyang desisyon. Walang pag-aalinlangang sumagot siya na, talagang tutol siya sa mapanganib na ideyang ito. Ipinaliwanag niyang ang maisip pa lang na nasa panganib ang anak ay dumudurog na sa puso niya, ngunit inamin niyang pinaramdam din nila iyon ng kanyang ama sa kanya. Nakangiting sinabi niyang hindi makatarungan kung siya lang ang susubok na pigilan siya. Sa pagkaantig, tinawag siya ni Suto at humiling ito na mangako siya ng isang bagay. Sa paghingi ng pangako, sinabi niyang dapat isama niya ang kanyang sarili sa kanyang patakaran. Nakangiting sinabi niyang hindi niya kakayanin ang isiping mamatay siya. Naantig sa kanyang mga salita, sumagot si Suto na, nangako siyang aalagaan ang kanyang sarili. Niyakap ang kanyang ina, siniguro niyang hinding-hindi siya talaga mamamatay. Pagkaalis ng kwarto pagkatapos, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Sa pasilyo, nagulat siyang makita ang dalawa niyang kaibigan na naghihintay roon. Pagkakita sa kanilang dalawa sa lapag, napagtanto ni Suto na narinig nila ang buong pag-uusap. Humingi ng tawad si Tuma dahil nakinig siya, pero sinabi ni Suto na ayos lang. Dahil dyan, ipinunto ni Kotora na ang totoong problema ay ang pagpasok niya sa catacombs. Nakangiting siniguro sa kanya ni Tuma na ang team nila ang bahala sa bahaging iyon. Nang tanungin kung totoo ito, narinig ni Suto na kinumpirma ni Tuma na naayos na ang lahat. Sinasamantala ang pagkakataon, formal na inanyayahan ni Tuma si Suto na sumali sa kanilang team. Nagulat sa imbitasyon, narinig niyang tinanong ni Tuma ang tungkol sa pagnanais niyang maging malakas. Sinabi ni Tuma na kapag kasama nila siya, mahahanap niya ang lakas na kanina pa niya hinahanap. Nag-iba ang eksena at isang malaking gintong tarangkahan ang lumitaw sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Sa loob, humingi ng tawad si Takuto sa iga at sinabing nauna na si Tuma mag-isa. Nakaupo sa isang tumpok ng mga halimaw, sinabi ng isang binata na ayos lang iyon. Nakatingin sa unahan, nagkomento siyang gusto rin niyang makilala ang bagong batang ito. Nakangiti, ibinunyag niya ang pangalan ng bata, Suto Suzaki. Para makabuo ng team, kailangan munang magsumite ng rehistrasyon sa Invaders Association, at saka makakatanggap ng opisyal na pahintulot na galugarin ang mga dungsyon at talunin ang mga boss. Habang naglalakad sa kalye, sinabi ni Tuma na miyembro siya ng pinakamalakas na grupo, ang Heavenly Wolf. Ipinaliwanag naman ni Kotora na ang team na ito ay hindi lang ang pinakamagaling sa Japan, kundi sa buong mundo. Naalala niyang may isa Zero Squad, kung saan ang bawat isa ay pinamumunuan ng iba't ibang kapitan.
Tuwang-tuwa na kinumpirma ni Kotora na ito mismo ang istrukturang alam niya noon pa. Pinuri ang bata, sinabi ni Tuma na updated talaga siya sa mga detalye. Dahil dyan, nabanggit ni Kotora na hinahangaan sila ni Takuto at palagi nitong gustong sumali. Pagkadinig sa kwento, nagkomento na lang si Tuma na ngayon ay naintindihan na niya ang lahat. Ibinunyag naman ni Suto na ang pangalan ng Commander-in-Chief ay Yamato Tsumeragi, ang kanilang leader. Sinabi rin niya na kilala si Yamato ng asosasyon bilang ang pinakamalakas. Sa pag-iisip tungkol dito, nagkomento si Suto kung gaano nakakabilib ang makilala ang isang napakalakas na tao. Tinanong ni Tuma kung natatakot siya, pero sinabi ni Suto na nagpapasalamat siya sa pagkakataon. Habang nakaturo sa bata, pinuri ni Tuma ang saloobin nito at sinabing matindi ang kanyang lakas ng loob. Pagdating sa harap ng isang gusali, inanunsyo niyang ito ang pasukan papunta sa headquarters. Nakahiga sa sahig, nagreklamo si Tuma na palagi na lang mahigpit si Yusei sa kanya. Tamang-tama, may bagong boses na nagsabing palagpasin na ito dahil tumutulong lang naman siya sa mga tao. Sa gulat, napaisip si Suto kung ang taong iyon ba talaga ang sikat na si Yamato Tsumeragi na pinapatigil si Yusei. Lumapit si Yamato sa grupo nang may lollipop sa kanyang bibig. Sa loob ni Suto, maingat na inobserbahan ng kaluluwa ng kanyang ama ang pagdating ng lalaki. Para sa kanya, mukhang mas malakas pa sina Yusei at Tuma kaysa sa leader nilang si Yamato. Inakbayan si Suto, sinabi ni Yamato na kanina pa siyang atat na makilala siya. Pagkabanggit sa kakayahang legacy, nagkomento siyang siguro napaka-ordinaryo ng tingin sa kanya ni Suto. Sumunod, tinanong niya kung gusto ba talaga ni Suto na maging pinakamalakas sa lahat. Nakangiti, tinanong niya kung gusto bang sumilip ni Suto sa kung ano talaga ang hitsura ng pinakamalakas. Nanatili lang tahimik si Suto sandali habang nakatitig sa lalaki sa kanyang harapan. Agad na tinanggap ang hamon, nakiusap si Suto na ipakita niya ito. Ang mabilis niyang sagot ay nag-iwan kina Yusei, Tuma, at Kotora na labis na natigilan sa pasilyo. Sinubukang makialam, isinigaw ni Yusei ang pangalan ni Yamato na nangakong hindi niya lalakasan ang atake. Nakaturo sa bata, sinabi ni Yamato na handang-handa na siyang magsimula. Sumang-ayon si Yusei, ngunit nagbabala na ititigil niya ang lahat kung makita niyang mapanganib na ang sitwasyon. Nanindigan, inihanda ni Suto ang kanyang sarili para sa kung ano ang paparating. Kumakaway, sinabi ni Yamato na kikitain niya siya sa training room para magsimula. Sa sandaling iyon, ang buong eksena sa pasilyo ay nagsimulang maglaho ng tuluyan. Nakita na lang ni Suto ang sarili na nag-iisa, nakatayo sa gitna ng isang training room. Lubos na naguguluhan, sinubukan niyang intindihin kung paano siya dinala sa bagong lokasyong ito. Binalaan siya ni Yamato na susuntok ito at sinabihan siyang sanggahin iyon. Sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang anak, maingat na sinuri ni Keiichiro ang bawat kilos ng kalaban. Inobserbahan niya ang tayo ni Yamato, walang napansin na anumang pagbabago o kakayahang ginagamit. Bigla na lang, naglabas ng napakalakas na kapangyarihan si Yamato, naghahanda sa pag-atake. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan, kaya halos hindi na makareaksyon si Suto sa tamang oras. Gumagalaw sa napakabilis na bilis, lumitaw siya sa mismong harapan ng bata. Walang oras para dumepensa, hinarap ni Suto ang kamaong paparating sa kanya. Direktang tumama ang suntok, dahilan para tumilapon siya ng patalikod sa sobrang lakas ng puwersa. Habang tumitilapon patalikod, marahas na bumangga ang kanyang katawan sa pader ng kwarto. Nakatayo lang, pinanood ni Yamato ang bata na nakahiga sa kabilang dulo ng training room. Sinisigaw ang pangalan ni Suto, pinapanood ng kanyang mga kaibigan ang lahat, lubos na walang magawa. Nakahiga sa sahig, napaisip siya kung buo pa ba ang braso niya pagkatapos ng tama. Nakatingin kay Yamato, naintindihan niya na para itong isang kaluluwa na nasa anyong tao. Dahan-dahang bumabangon, napagtanto ni Suto na ang atake ay hindi isang karaniwang kakayahan. Nang makitang bumangon ang bata, tinanong ni Yamato kung napansin ba niya ang pinagkaiba niyon. Nakangiti, tinanong niya kung nagustuhan ba ito ni Suto at kung gusto pa ba nitong ituloy ang training. Habang aktibo ang kapangyarihan ng kanyang ama, sumagot siya ng, "Pakituloy po." Sumugod ng mabilis, nagpakawala ng mabilis na suntok si Suto, ngunit madali itong naiwasan ni Yamato. Nagulat sa naging reaksyon, iniwasan ni Yamato ang atake nang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-iwas sa sunod-sunod na suntok na sinusubukang patamain ni Suto. Nang mapagtantong hindi siya makatama, iniba ni Suto ang diskarte niya para masubaybayan siya. Determinadong nag-focus siya sa pakiramdam ng bawat galaw nito gamit ang buong pagkatao niya. Nakatuon sa kalaban, inihanda niya ang sarili para harapin ang pinakamalakas roon mismo. Habang may umiikot na apoy sa paligid niya, sumigaw siya kay Yamato na ipakita pa sa kanya ang higit dito. Nasasabik, sinabi ni Yamato na ngayon ay talagang mag-init na ang laban. Nakangiti, biglang sumugod si Yamato at mabilis na sinuntok ang bata. Nagawa ni Suto na salagin ang atake para protektahan ang sarili niya sa huling sandali. Sa pagpapalitan ng mga suntok, mabilis silang nagpalipat-lipat sa buong training room. Habang pinapanood ang eksena, napansin ni Yusei na labis na nahuhumaling ang hangal sa laban. Nagulat siya na nagawa ni Suto na makipagsabayan kay Yamato ng ganoon katagal. Nagtataka sa komento ng kanyang kuya, tinanong ni Tuma kung ano ang ibig niyang sabihin.
Pinaliwanag ni Yusei na mas magaling ang bata kaysa sa inaasahan niya noong una. Samantala, tinipon ni Suto ang buong puwersa ng kanyang apoy sa kanyang kanang kamao. Habang nakatingin kay Yamato, tinanong niya kung maaari niyang gamitin ang buong lakas ng kanyang abilidad. Tumalikod si Yamato at nagsimulang maglakad palayo, tila walang interes. Sinabi niyang nangako siyang ipapakita ang pinakamalakas, kaya hindi na kailangang itanong ang halata. Hinamon niya ang bata at sinabihang sugurin siya gamit ang lahat ng makakaya nito. Tinanggap ni Suto ang hamon, sumigaw siya at naghanda para sa kanyang malaking atake. Sa pag-ipon niya ng enerhiya, mas lalong lumakas at tumindi ang apoy sa kanyang kamao. Nang handa na ang lahat, nagpakawala siya ng malakas na atake ng apoy papunta kay Yamato. Nakatayo lang si Yamato at pinapanood ang paglapit ng malaking bola ng apoy sa kanya. Nang makita ang abilidad ng malapitan, natukoy niya kung saan nagmula ang kapangyarihang iyon. Nang makilala ang atake, sinabi niyang galing iyon sa pinakamalakas na mage, kay Keiichiro Suzaki. Inunat niya ang kanyang kamay at madaling pinigilan ang atake ng apoy. Sa kabila ng apoy na umaaligid sa kanya, nanatili siyang nakatayo at walang ni isang galos. Nang makitang palpak ang atake niya, nagtaka si Suto kung ano ang nangyari. Pinuri ni Yamato ang bata at sinabing napakatapang nitong harapin siya. Habang naglalakad palapit, sinabi niyang mas gusto na niya ngayon ang bata. Dahil hindi alam ang sasabihin, napatawa na lang ng alanganin si Suto. Itinaas ni Yamato ang kanyang braso at sinabing mukhang pwede na niyang itaas ng kaunti ang antas ng laban. Biglang nag-abiso ang isang emergency broadcast tungkol sa namataang banta ng kalaban. Iniulat ng alerto ang malawakang paglusob ng kalaban sa lungsod ng Sakurazawa. Dismayado sa pagkaabala, sinabi ni Yamato na papunta pa lang sana sila sa pinakamagandang bahagi. Ipinapaliwanag sa isang teksto na nangyayari ang paglusob kapag hindi natalo ang boss ng gate. Pagsusuri niya sa sitwasyon, malamang na nabigo ang pagtatangkang masakop ito. Sumigaw si Yamato at tinanong si Yusei kung aling mga unit ang maaaring pumunta sa lungsod. Habang nakatingin sa aparato, iniulat ni Yusei na handa na ang una, pangalawa, at ikalimang squad. Sa pag-uutos niya, sinabihan ni Yamato ang ikalimang squad na pamunuan ang paglilikas ng mga sibilyan. Pagkumpirma sa utos, naghanda sina Yusei at Tuma para pangunahan ang kanilang mga pangkat papunta sa gate. Tinanong ni Suto kung ano ang gagawin ni Yamato, at sumagot itong lilinisin niya ang lungsod. Walang pag-aalinlangan, nagtanong si Suto kung pwede rin siyang sumama sa grupo nila. Pumayag si Yamato, ngunit nagbabala na iwanan siya kapag hindi siya nakasabay. Tinawag ni Suto si Kotora at sinabing sasama rin siya, at kailangan niya itong magbigay ng suporta. Nang mapagdesisyonan ang lahat, sumigaw siya na kumilos na ang lahat, at nagbabala na walang mamamatay. Sabay-sabay na sumagot ang lahat at mabilis na umalis sa lugar para sa misyon. Habang tumatakbo sa kalsada, nahihirapan si Kotora na sabayan ang bilis ng ibang miyembro. Napagtanto niya kung gaano sila kabilis, na halos hindi na niya masundan ng malapitan. Sa pag-aalala niya, napansin niyang sagad na ang lakas ni Suto pagkatapos ng laban kanina. Biglang may sumabog na halimaw sa harapan nila at tumalsik ang isang likido sa lupa. Sa isang mabilis na pag-iwas, nagawa ni Yamato na iwasan ang atake nang walang kahit na anong galos. Nang lumingon, nakita ni Yamato ang bata na unti-unting naiiwan sa likuran. Nahihirapan man ay patuloy siya sa pagtakbo, tinatanong ang sarili kung hanggang dito na lang ba siya. Binilisan niya ang pagtakbo, marahil naiisip na masyado siyang umasa sa bagong bata. Pagkatapos ay nilamon na siya ng pagod at bumagsak ng malakas sa aspalto. Nang makita ang natumbang kaibigan, tumakbo si Kotora palapit at tinanong kung ayos lang siya. Nakadikit ang mukha sa aspalto, nahihirapan siyang tumayo dahil hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Sa pagtingin niya sa malayo, nakita niya si Yamato at napagtantong napakalayo na ng agwat nilang dalawa. Nang makita ang sitwasyon, sinabi ni Kotora na sobra na ito at dapat na nilang ipaubaya iyon kay Yamato. Habang pilit na bumabangon si Suto, pinigilan siya ni Kotora at sinabihang tumigil na. Sumigaw siya at tinanong kung bakit nito pinipilit ang sarili, at sinabing sapat na ang lakas niya. Sumagot si Suto na wala pa siyang naging sariling desisyon, at lagi lang ginagawang dahilan ang kanyang kahinaan. Ngunit iginiit niya na sa pagkakataong ito, pinili na niyang maging pinakamalakas. Sumisigaw ng may determinasyon, sinabi niyang gusto talaga niyang maabot ang pinakamalakas na lalaki. Nang makita ang determinasyon ng kaibigan, nagdesisyon si Kotora na tumulong at kinuha ang isang vial mula sa kanyang Amerikana. Gamit ang kanyang abilidad, naghanda siya ng isang mapait na gamot upang ibigay sa kaibigan. Nang makita ang vial, naunawaan ni Suto na ito na marahil ang tanging paraan para makapagpatuloy siya. Inihagis ni Kotora ang vial sa ere, at sinabihan siyang saluhin ito ng mabilis. Kahit hirap, nagawa ni Suto na saluhin ang vial bago ito mahulog. Ipinapaliwanag ni Kotora na ilalabas ng potion ang buong potensyal nito at palalakasin ang kanyang mga abilidad. Nagbabala siya tungkol sa mga side effect at tinanong kung inumin ba talaga iyon ni Suto. Sa kabilang eksena, nakatanggap ng tawag si Yamato sa gitna ng labanan sa lungsod. Habang nakikipaglaban sa mga halimaw, tinanong niya kung ano ang natagpuan ng search party. Malapit sa gate, inulat ni Yusei na wala ang boss sa loob at nakalabas na ito.
Pagkatapos ay inutusan sila ni Yamato na tiyaking wala ng ibang kalaban ang makakalabas sa gate. Nakikinig siya sa impormasyon mula sa telepono, sinusuri ang sitwasyon sa nasakop na lungsod. Nang mahanap ang halimaw, napagtanto niyang ang boss ay isang malaki at mabigat na ogre. Determinadong idineklara ni Yamato na tuluyan na niyang pababagsakin ang boss. Biglang nagliwanag ng husto habang naghahanda siyang umatake. Sa iisang suntok, tinamaan niya mismo ang ogre at tuluyan itong nadurog. Sa di kalayuan, pinapanood ni Kotora ang naiwang bakas ng pagkawasak mula sa atake ni Yamato. Habang nakaupo sa aspalto, pinaglalaruan ni Kotora ang isang bagay at natatawa sa buong sitwasyon. Matapos pasalamatan ang kaibigan, ininom ng buo ni Suto ang laman ng vial. Nagulat si Kotora nang ininom niya yon nang hindi man lang tinatanong ang mga side effect. Pagkatapos ay sumabog ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan, kaya tumilapon si Kotora. Pagkatapos gamitin ang potion, nahulog sa aspalto ang walang laman na vial. Nakangiting sinabihan ni Kotora si Suto na tiisin ang epekto ng gamot. Nang makatayong muli, hinarap ni Suto ang isang nakatumbang halimaw habang pinapanood siya ni Yamato. Nang makita yon, lumapit si Yamato at sinabing hindi naman pala siya ganoon kasama. Biglang may lumitaw na isang bagong mas maliit na halimaw mula sa apoy at umungal sa kanila. Balot ng matinding enerhiya, nanatiling nakatayo si Suto at handa para sa susunod na laban. Sinabi niya na kahit gaano pa kalayo si Yamato, aabutin niya ito. Pinaliwanag ni Yamato na yon ang boss at hindi sapat ang basta talunin lang ito. Habang nakaturo sa ogre, tinanong niya kung kaya ba ni Suto ang boss ng gate. Buong lakas na sumigaw si Suto nang at agad na tinanggap ang hamon. Nagpaalam si Yamato, tumalikod lang at tumakbo palayo at iniwan si Suto. Paglukso mula sa isang kotse, mabilis niyang inihagis ang sarili papalayo papunta sa isa pang halimaw. Habang pinapanood iyon, napagtanto ni Suto na nakalayo na agad ito sa gitna ng lungsod. Pagtuon ng pansin sa halimaw, sinabi niyang pababagsakin niya ang kalaban na ipinagkatiwala sa kanya. Naghahanda para umatake, itinaas ng halimaw ang higanting kahoy na pamalo nito. Gamit ang umaapoy na kamao, nagawa ni Suto na salagin ang atake at harangin ang epekto nito. Pagsusuri sa tama, napagtanto niyang napakataas ng depensa ng halimaw. Determinadong manalo, sumugod siya para tamaan ang halimaw gamit ang kanyang apoy ng malapitan. Sumisigaw para saluhin ito ng halimaw, nagpakawala siya ng malakas at matinding atake ng apoy. Sa pagpapakawala ng kapangyarihan niya, tinamaan niya ang halimaw ng sunod-sunod na pagsabog. Pagkatapos, gumanti ang halimaw ng mabilis na atake at ginulat si Suto. Tumilapon siya patalikod at malakas na bumagsak laban sa isang kalapit na gusali. Habang dumudura ng dugo, napagtanto niyang wala man lang galos ang halimaw. Nang makitang walang galos ang ogre, naisip niya kung hindi ba tinatabla ng apoy ang nilalang. Dahil alam niyang nakakaparalisa lang ang kanyang kuryente, humanap siya ng bagong diskarte para sa laban. Sa sobrang desperasyon, sinubukan niyang mag-isip ng paraan para matalo ang dambuhalang halimaw. Bigla na lang may pumasok na mahalagang alaala sa isip niya sa gitna ng labanan. Habang nagliliyab ang kanyang katawan, naalala niya ang pag-uusap nila ng espiritu. Sa pag-alala sa nakaraan, nagbabala si Tamao na huwag masyadong umasa sa kanyang mga namamanang kakayahan. Sumang-ayon si Suto, at sinabi ng espiritu na alam nitong hindi palaging epektibo ang apoy. Ipinaliwanag ni Tamao na nag-aalala siya na baka lumaki ang ulo nito dahil sa biglaang kapangyarihan. Bilang pag-iingat, nagdesisyon ng espiritu na turuan siya ng isang malakas na pangwakas na tira. Naalala niyang isa itong kamangha-manghang pamamaraan na baka magamit niya ngayon. Habang nag-iisip kung gagana ba ito, narinig niya ang espiritu na sinasabing makinig siya. Sinabi ni Tamao na kailangan ng matinding kasanayan sa pamamaraang ito na kahit ang pinakamalakas ay wala. Pagkatapos ay tinanong ni Suto kung anong klaseng malakas na pamamaraan ang ituturo nito sa kanya. Ipinaliwanag ng espiritu na kailangan mo lang ituon ang lahat ng iyong aura sa iisang pag-atake. Sumagot si Suto na palagi niyang ibinibigay ang lahat, pero iwinasto siya ng espiritu. Habang ipinapaliwanag ang pamamaraan, sinabi nito na mahirap ipunin ang lahat ng aura sa iisang tuldok, ngunit ang sinumang kumokontrol sa kanilang kaluluwa ay makakagawa ng mas malakas na pag-atake kaysa sa normal. Nagbabala si Tamao na nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon sa gitna ng labanan. Sinabi ni Suto na imposible yon, kaya naman itinuro ito sa kanya ng espiritu bilang pag-ingat. Pagbalik sa kasalukuyan, naghanda si Suto na gamitin ang bagong pamamaraan sa halimaw. Habang nakatayo sa gitna ng apoy, naramdaman niyang tumahimik ang lahat at halos hindi na niya maramdaman ang sariling katawan. Nang maalala ang laban niya kay Yamato, naintindihan niyang tumindi na ng husto ang kanyang konsentrasyon. Sa bagong pananaw na ito, naniniwala siyang magagamit na niya sa wakas ang lihim na pamamaraan. Nang makitang sumugod ang ogre, umiwas si Suto sa gilid para iwasan ang pag-atake. Nakikita na niya ngayon ang perpektong pagkakataon para atakihin ang halimaw gamit ang lahat ng kanyang lakas. Pagtalon papunta sa kalaban, inihanda niya ang kanyang kamao para sa pangwakas na tira. Pagsasamahin ng apoy at kidlat, malakas niyang sinuntok ang ulo ng ogre. Tumama ang suntok sa halimaw at ganap itong naparalisa dahil sa kombinasyon ng mga kapangyarihan.
Sa pagtuon ng lahat ng kanyang enerhiya, nagpakawala siya ng huling pag-atake sa paralisadong kalaban. Gamit ang kuryente, nagawa niyang tuluyang maparalisa ang dambuhalang nilalang sa lapag. Harap-harapan sa halimaw, naghanda siyang ibigay ang pangwakas na tira. Nakaturo sa kalaban, itinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang kanang kamao. Sa kanya naalala ang pangalan ng pamamaraang gagamitin niya. Pagsugod ng buong lakas, pinatamaan niya ng malakas na suntok ang ulo ng paralisadong halimaw. Sa pagpapakawala ng ungol ng kaluluwa, napalipad niya ang halimaw dahil sa pagsabog. Tumalsik patalikod ang katawan ng ogre dahil sa lakas ng pagtama. Pagkatapos ng pag-atake, nakatayo lang si Suto, pinagmamasdan ang resulta sa gitna ng mga guho. Nakahandusay sa lupa, nagsimulang maglaho sa apoy ang katawan ng halimaw. Pagtingin sa kanyang kamay, napagtanto niyang sa wakas ay nagawa niyang manalo sa laban ng mag-isa. Nakangiti siyang sinabi na dahil dito, medyo nakalapit na siya sa antas ni Yamato. Bigla na lang tuluyang nawala ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Ramdam ang panginginig ng kanyang katawan, sumuporta siya sa lupa, sinusubukang manatiling nakatayo. Nawalan na ng lakas, bumagsak siya, at naramdamang naubos na ng buo ang enerhiya sa kanyang katawan. Nang maalala ang babala, napaisip siya kung ito ba ang epekto ng potion. Itinaas ng mga halimaw ang kanilang mga batuta, naghahandang atakihin ang nakadapa na binata. Pagkatapos, lumapit sila sa kanya, handang tapusin ang lahat ng sabay-sabay. Nakadapa at walang kalaban-laban, pinalilibutan na siya ngayon ng mga kaaway. Hindi makagalaw, sinabi niyang nangyari pa ito sa pinakamasamang pagkakataon. Paglipat ng eksena, nakatayo si Yamato sa harap ng isang dambuhalang gusali sa gitna ng lungsod. Pagtingala niya, sinabi niyang talagang napakalaki at kahanga-hanga ng gusaling ito. Nakangiti niyang sinabi na maganda itong gawing palatandaan para sa kanila. Pagkatapos maghanda, tumalon siya ng may matinding lakas papunta sa tuktok ng gusali. Habang umaakyat, pinagmasdan niya ang kamangha-manghang tanawin ng lungsod, na ngayon ay puno na ng mga halimaw. Pag-abot sa bubong, tumakbo siya rito at naghanda para sa kanyang plano. Sa telepono, tinanong niya si Yusei kung nasa posisyon na ba ang mga team. Kinumpirma ito ni Yusei, at sinabing pinalibutan na ng Team 1 at Team 2 ang buong tour. Nagpasalamat siya sa ulat, pinatay ni Yamato ang tawag at pinagmasdan ang lungsod sa ibaba. Desidido, sinabi niyang oras na para simulan ang kanyang pag-atake. Sa pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan, nagsimulang lumabas ang malakas na asul na enerhiya mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay mabilis na lumawak ang enerhiya, na binalot ang buong gusali mula itaas hanggang ibaba. Pagkalat nito sa mga kalsada, naapektuhan ng kakayahan ang buong paligid. Pagbalik sa ibaba, sabay-sabay na nawasak ang mga halimaw na nakapalibot kay Suto. Nakahiga sa lupa, pinagmasdan na lang ni Suto habang naglalaho ang mga kalaban sa kanyang harapan. Nakahandusay pa rin, pinilit niyang patuloy na lumaban at tumangging sumuko. Kahit nahihirapan, tumayo siya at desididong huwag mamatay sa lugar na iyon kahit anong mangyari. Nang sandaling iyon, nagtipon ang isang grupo ng mga orsi at goblin sa kanyang paligid. Pagtingin niya sa kalangitan, nakita niya ang ulan ng mga kidlat na bumabagsak sa lungsod. Labis na nagulat, napatanong siya kung ano bang nangyayari sa paligid niya. Naparalisa ng kidlat ang lahat ng halimaw, kaya nanigas sila at hindi na makagalaw. Habang sinusubukang intindihin ito, naisip niya kung kakayahan ba ito ng isang taong malapit sa kanya. Patuloy na bumagsak ang mga kidlat, na bumuo ng malaking bilog ng enerhiya sa palibot ng gusali. Iniunat ang kanyang kamay, at sinabi ni Yamato na medyo natagalan din bago masakop ang 5 kilometro. Pagkuyom ng kanyang kamao, pinagana niya ang kanyang kakayahan para hulihin ang lahat ng kalaban doon. Sa pagpapakawala ng parusa, naghagis siya ng malaking bilog ng enerhiya sa ibabaw ng lungsod. Direktang natamaan ang isa sa mga halimaw, na tuluyang nadurog dahil sa pag-atake. Saka nawasak ang lahat ng iba pang halimaw, na naging abo sa isang iglap. Naglaho ang asul na enerhiya, at si Suto na lamang ang naiwang nakatayo sa gitna ng kalsada. Walang maintindihan, tinitigan na lang niya ang lungsod na ngayon ay wala ng mga halimaw. Dahan-dahang tumayo, kinalma niya ang sarili at sinabing ayos na ang lahat ngayon. Pagtingin sa paligid, nagsimula niyang maintindihan ang lawak ng nangyari. Nang makita niyang nagdiriwang ang mga kaibigan niya, napagtanto niya mula sa malayo kung gaano kalawak ang nakamamanghang kakayahang iyon. Napansin din niya na hindi lang basta pinakawalan ang aura sa buong lungsod. Naintindihan niya na ang pangunahing puntirya ng pag-atake ay ang ogre na nilabanan niya. Dahil hindi alam kung ano ang gagawin, bahagya at pilit na lang na tumawa si Suto. Sa kanyang paglapit, binati siya ni Yamato at sinabing ang galing niya sa laban. Tila lumalaki ang agwat nilang dalawa na nagpapakita kung gaano pa kalayo ang kailangan niyang lakbayin. Sa sobrang pagod, natumba si Suto pero sinalo siya ni Yamato bago pa man siya bumagsak sa lupa. Habang hawak ang binata, mukhang nagulat si Yamato sa nangyari. Sa pagtingin sa mga labi ng halimaw, napagtanto niyang natalo na ang ogre. Naalala niyang iniwan niya si Suto at hindi inakalang matatalo nga nito ang boss. Habang buhat ang walang malay na binata, tahimik lang niya itong pinagmasdan. Nakangiting sinabi ni Yamato na talagang nakakatuwang panoorin si Suto. Habang hawak ang binata, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya pero nakatingin pa rin siya ng diretsyo.
Paglapit nito, sinabi ng isang lalaki na masyadong nagpapasikat si Yamato gaya ng dati. Binalaan din niya ito na magrereklamo ang asosasyon tungkol sa paggamit ni Yamato ng kanyang aura. Habang hawak ang binata, sinabi ni Yamato na kailangan ang pagpapakitang gilas na yon para sa recruitment. Tinanong ng kapitan kung siya ang bagong miyembro at kinumpirma ni Yamato ang pangalan nito. Inabot ang binata, hiniling ni Yamato sa Team 1 na alagaan siya mula ngayon. Pagsang-ayon sa desisyon, inamin ng kapitan na hihingin din sana niya mismo ang binata. Paglipat ng eksena, lumitaw ang ina ni Suto sa isang kama ng ospital na nagbabasa ng libro. Nakangiti siyang nagpatuloy sa pagbabasa habang may boses na nagsasabing isang tungkulin ang palakihin ang bata. Sa loob ng aklat, isang lumang litrato ang nagpapakita sa buong pamilya na masayang magkakasama noon. Seryosong nakatingin, sinabi ng lalaki na ito ay isang tungkulin na dapat niyang gampanan. Sa training facility, abala ang mga miyembro ng koponan sa iba't ibang gawain. Nakatayo sa arena, naghahanda na si Suto na simulan ang pagsasanay niya kasama si Tuma. Taglay ang seryosong tingin, hinarap siya ni Tuma, handa sa parating na laban. Pinagana niya ang kanyang abilidad, sumigaw at iniba ang kanyang katawan, nang ayoy mukhang bakal. Tinatanggap ang hamon, naghanda si Suto na gamitin ang teknike na Soul Roar. Bago pa siya makasugod, mabilis na umatake si Tuma, na lubos na nanggulat sa bata. Binalaan niya ito na hindi maghihintay ang mga kalaban na makapaghanda siya bago umatake. Nagpakawala siya ng suntok at tinamaan si Suto, na hindi nagawang sanggain ang atake. Habang pinapatamaan ng ulo nito, sinabi ni Tuma na masyadong halata ang kanyang puntirya. Sa pag-alala sa laban, sinabi ni Suto na gumana ng maayos ang teknike laban sa halimaw. Ipinaliwanag ni Tuma na ang mga malalakas na galaw ay may malalaking butas bilang kapalit ng lakas nito. Sa pag-alala sa kanyang paggaling, sinabi niya na nawala na ang epekto ng gayuma ni Kotora. Ipinaliwanag naman ni Tuma na ang problema ay isang side effect ng Soul Roar technique. Sinabing kailangan pa niyang magsanay, pinanood siya ni Tuma at sumang-ayon si Suto. Biglang may boses na sumingit sa kanila na nagtatanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Pagdating sa arena, sinabi ni Karin na dapat nilang seryosohin pa ang kanilang pagsasanay. Hindi kilala kung sino siya, tinanong ni Suto si Tuma kung sino ang taong iyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sawaragi Karin, ang Vice Captain ng First Division ng koponan. Sa pagtatalo, sinabi ni Tuma na bastos siya, at tinawag naman siyang manyak na walang pang-itaas. Habang pinapanood ang away, nagulat si Suto na Vice Captain na siya sa ganoong edad. Sa pagtingin sa kanya, matalim na tumitig si Karin, at sinubukan ni Tuma na pumagitna sa kanila. Yumukod si Suto para magpakilala at sinabing na italaga siya sa division na ito. Tinawag siya ni Karin na isang kaso ng nepotismo na sinuwerte lang na nakatalo ng boss at sumali sa koponan. Nagpatuloy siya na sinasabing nandoon lang siya dahil sa titulo ng kanyang mga magulang. Sa pag-alala sa sinabi ng kapitan, hindi niya maintindihan kung bakit niya sinabi yon. Naiinis sa mga komento, sinubukan ni Tuma na ipagtanggol ang bata ngunit pinigilan siya nito. Habang pinipigilan ang kaibigan, naghanda si Suto na sumagot sa mga sinabi ni Karin. Kalmado niyang sinabi na tama ito sa lahat ng mga sinabi niya. Ipinaliwanag niya na nakakalaban lang siya dahil sa ama niya at nakita siyang nakakatuwa ni Yamato. Yumukod siya at sinabing alam niya na hindi pa sapat iyon para sa koponan. Nagulat sa kanyang ugali, nagtaka si Karin kung anong problema sa bata. Pinuri ang kanyang ugali, pumayag siyang sanayin siya, at labis na nagpasalamat si Suto. Bumuntong hininga siya at humiling na baguhin ang paligid ng training arena. Nag-iba ang sahig ng arena na naging isang malawak na bukid ng luntiang damo. Bilib sa pagbabago, pinagmasdan ni Suto ang bagong paligid na may asul na kalangitan. Binalaan siya ni Karin na kasama sa kanyang pagsasanay ang paggamit ng mga espesyal na abilidad. Sinabing nakakaawa naman kung hindi, sinabi ni Suto na gamitin niya ang kanyang mga abilidad. Sinabi naman nito na masama kung mauwi sa pagkasugat niya ang pagsasanay na ito. Dahil sa inis, sinabi niya na talagang nakakagigil siya at pinagalitan siya ni Tuma. Sa galit, sinabi ni Karin na pwede ang kahit ano sa pagsasanay at siguradong masasaktan siya. Biglang umangat ang makapal na lupa mula sa ibaba. Nag-ipon-ipon ang lupa at bumuo ng isang malaking bola na lumutang sa paligid ni Suto. Pagkatapos, tuluyang sumara ang bolang lupa at nakulong ang bata sa loob. Habang nakalutang sa hangin, tinanong siya ni Karin kung anong gagawin niya ngayon at nakulong na siya. Walang babala, nagliyab ang bolang lupa at nasunog ang bawat sulok nito. Sa gitna ng apoy, nadurog sa iba't ibang piraso ang bolang lupa. Walang galos na lumabas si Suto mula sa bola habang nalalaglag ang mga nagliliyab na tipak sa paligid niya. Kalmadong naglakad at sinabi na mabait si Karin dahil gumawa siya ng malambot na pader. Pagkakita sa kanyang reaksyon, nagulat siya at hindi niya naintindihan ang nangyari. Taglay ang inis ng ngiti, naghanda siyang atakihin muli ang bata. Sumigaw sa kanya na huwag siyang maliitin, nagpakawala siya ng isa pang abilidad papunta sa direksyon nito. Biglang naging putik ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Suto, sabay sigaw na huli ka. Tinalon niya ito para umatake habang nakabaon pa rin siya sa lupa. Inihanda ang kanyang kamao, nakawala si Suto at naghandang gumanti ng atake. Pagkatapos, sabay silang sumugod para magpalitan ng atake, na siniseryoso na ang pagsasanay.
Sa pagkakita sa nangyayari, sumigaw si Tuma na tumigil na sila sa pagpapakalabis. Naguguluhan sa sitwasyon, hindi naintindihan ni Suto kung bakit nila pinatigil ang laban. Itinigil din ni Karin ang pag-atake, sabay tingin sa gilid sa labas ng arena. Saktong pagdating, hinawakan ng kapitan ang dalawa at sinabing tama na yan. Inihagis niya silang dalawa sa gilid at bumagsak sila sa sahig ng arena. Nakahiga sa damuhan, nakaharap na ang dalawa sa kapitan na nakatayo roon. Nagtataka sa nangyari, hindi maintindihan ni Suto kung paano siya naihagis sa lupa. Nagmungkahi na palamigin muna nila ang kanilang ulo, ngumiti ang kapitan sa dalawang nasa lupa. Sa pagtatangkang magpaliwanag, sinabi ni Karin na mali ng intindi ang kapitan sa laban. Nagpakilala siya bilang si Amami Kakeru, ang kapitan ng First Division ng koponan. Sumagot si Suto na ikinagagalak niya itong makilala, habang medyo naiilang pa rin sa sitwasyon. Tinanong kung may natitira pa ba silang lakas, tinitigan ng kapitan ang kanilang dalawa. Binigyan sila ng bagong misyon at sinabihan sila tungkol sa isang Red Gate sa bayan. Inanunsyo na alis na sila agad, naghanda siyang pamunuan ang bagong eksplorasyon. Habang naglalakad sa lungsod, nilapitan ng grupo ang lokasyon ng bagong Red Gate. Hawak ang kanyang telepono, sinabi ni Suto na siguro dito na nga ang lugar. Nagkomento ang kapitan na mabuti at nahanap nila agad ang gate. Sumang-ayon si Karin, kaswal na nag-inat ng kanyang mga braso, na nagpapula sa mukha ni Suto. Tinanong naman ni Suto kung kasama rin ba ang kapitan sa nakaraang invasion. Idinagdag niya na ang kakilala niya, na si Kotora Ichijo, ay sumali rin sa koponan. Ipinaliwanag ng kapitan na pilit talaga siyang nire-recruit ng kapitan ng 7th Division. Nainis sa pagbanggit ng ibang division, napasigaw sa inis si Karin. Sinabi niya na naawa siya sa kaibigan nito, at tinanong ni Suto kung bakit. Sinabihang tumigil na sila sa pagsasalita, pinilit silang mag-focus sa misyon ng kapitan. Pagdating sa lokasyon, natagpuan nila ang malaking Red Gate sa gitna ng kalsada. Nagulat si Suto nang makita ang isa pang koponan na nakatayo sa harap ng Red Gate. Ipinaliwanag ng kapitan na siguradong tumawag ang mga residente ng lokal na koponan para tumulong. Ipinakilala ang sarili, tinanong ng lalaki mula sa kabilang koponan kung sino sila. Bilang sagot, nagpakilala siya bilang si Amami, kapitan ng First Division ng Heavenly Wolf. Nagulat ang mga lalaki at nagtanong kung galing ba talaga sila sa sikat na koponan ni Yamato. Para ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi ng kapitan na naroon sila para imbestigahan ang gate ayon sa request. Sa inis, sumigaw si Karin na nandun din sila dahil sa request ng asosasyon. Sinabi ng manager na nakatanggap sila ng formal na request mula sa mga residente para humingi ng tulong. Pagkatapos, sinabi ni Karin na ang panuntunan ay ang unang koponan na dumating ang mangunguna. Tumango ang kapitan bilang pagsang-ayon na tama talaga siya, ngunit sinabi niyang hindi sila pwedeng umalis nang hindi nag-imbestiga dahil isa itong direktang request. Yumukod siya at humiling na sumali sa kanila kahit pa bilang suporta lang. Inakusahan sila ng manager na desperadong mapasaya ang lokal na asosasyon. Tinanggap ang alok at sinabing pwede silang sumama basta't susundin nila ang kanyang mga utos. Pinagmamasdan ang eksena, pinanood lang ni Suto ang kanyang kapitan, tahimik at nagulat. Tinanong ni Karin kung bakit ganun kalayo ang narating ng kapitan, at sinabihan siya nitong kumalma lang. Nakangiti niyang sinabi na maliit na kapalit lang iyon para mapanatili ang kapayapaan. Nang makita ang ngiti niya, natigilan si Karin at pinanood na lang ang mga nangyari. Habang nanonood mula sa malayo, napagtanto ni Suto na napakabait at kalmado ng kapitan. Pagtingin niya sa kapitan, mukhang kinakabahan si Suto sa mga nangyayari. Bakas ang determinasyon sa mukha, inutusan sila ng kapitan na maghanda na sa pagpasok. Habang pinapanood pumasok ang kabilang team, sinabi ng kapitan na masama ang kutob niya. Sa loob ng gate, sinabi ng isa sa mga tauhan na nakakadismaya ang kanilang kapitan. Sabi ng manager, tataas ang reputasyon nila kapag nasakop nila ang dungeon kasama siya. Sa pag-akalang magagamit niya ang sikat na team, pumasok siya sa gate ng nakangiti. Pagkapasok niya, biglang sumalubong sa kanya ang sangkaterbang armadong knight. Dahil napaligiran, napasigaw siya ng utos sa kanyang mga tauhan na gulat din sa nangyayari. Sa labas, pinapanood ni Suto ang sitwasyon at nararamdaman niya ang napipintong panganib. Nang makita ang eksena, sinabi ng kapitan na mas malalakas ang mga kalabang iyon kaysa sa iba. Dagdag pa niya, nag-alala siyang baka mangyari na ang ganito. Ang hirap ng isang gate ay kayang lagpasan ang limitasyong alam ng sangkatauhan. Sa loob ng gate, napasigaw ang isa sa mga tauhan nang atakihin siya ng isang knight. Nang makita ito, napabuntong hininga si Karin at sinabing, hindi naman pala sila ganoon katapang. Sa pagkakataong iyon, inactivate ni Suto ang kanyang abilidad, handang sumugod at tumulong. Sa kanyang paglusob, tinalo ni Suto ang mga knight at gumawa ng daan sa gitna ng mga kalaban. Nang makita ito, humarap ang mga knight sa bagong kalaban na dumating. Paglapit ni Suto, tinanong niya ang lalaki kung ayos lang ba ito matapos ang pag-atake. Napansin ni Karin na tila gumalaw lang siya dahil sa reflex para tumulong. Ipinaliwanag ng kapitan na ang layunin ni Suto ay maging isang taong hindi hahayaang may mamatay kahit isa. Pagkarinig sa kanyang layunin, natahimik si Karin at pinanood na lang ang laban mula sa malayo. Sinabi niyang isa yung imposibleng pangarap at sumang-ayon din dito ang kapitan.
Pero kahit daw malabo itong mangyari, hindi nagdadalawang isip si Suto na subukan. Tinanong ng kapitan si Karin kung ano ba ang layunin niya sa lahat ng ito. Tinanong niya ito kung gusto ba nitong magtagumpay o mangibabaw sa mga kaedad niya. Samantala, nahihirapan ang manager ng kabilang team na ipagtanggol ang sarili mula sa mga Knight. Dahil hindi alam kung paano sasagot, nakatayo lang doon si Karin at hindi makapagsalita. Sa pag-alala sa nakaraan, nakita niya ang sarili sa isang wasak na lungsod kasama ang isang babaeng nakahandusay. Nakahiga sa lupa, nagmakaawa ang babae na gawin din siyang isang player. Habang umiiyak, sinabi niyang ayaw na niyang may makaranas pa ng ganoon. Pagbalik sa kasalukuyan, naikuyom niya ang kanyang mga kamao, ramdam ang galit mula sa alaalang iyon. Nang sandaling iyon, isang malaking Knight ang lumitaw sa likod ni Suto, handa siyang tagain gamit ang espada nito. Gamit ang kanyang abilidad, gumawa si Karin ng isang haliging bato para harangan ang pag-atake. Pagkatapos ay winasak niya ang braso ng Knight para hindi na ito makaatake pa. Nang marinig ang tili ng kalaban, lumingon si Suto, gulat sa hindi inaasahang tulong. Sa sobrang galit, sumigaw si Karin na galit siya sa lahat ng nangyayari. Sinabi niyang galit siya sa sarili niya dahil nakalimutan niya ang kanyang mga layunin. Tinanong siya ng kapitan kung wala ba siyang hahayaang mamatay sa labanang ito. Habang sinisigawan si Suto na huwag silang pabagalin, tinawag niya ito para sa totoong laban. Nang handa na ang lahat, sumugod ang grupo para harapin ang sangkaterbang Knight. Gamit ang kanyang abilidad, pinalabas ni Karin ang mga kristal na bato mula sa lupa. Mabilis na lumaki ang mga kristal, handang umatake sa mga kalaban sa harapan nila. Nang pakawalan ng mga spike, mabilis niya itong ipinatama sa mga Knight. Tumama ang atake sa baluti ng mga Knight, pero hindi nito natagos ang kanilang proteksyon. Gulat sa nangyari, hindi siya makapaniwalang hindi tumalab sa kanila ang atake niya. Sinamantala ang pagkagambala, inatake ni Suto ang isang Knight gamit ang kanyang shock ability. Naparalisa ang nilalang dahil sa atake, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong gumanti. Nang makita ang butas sa depensa, naghanda siyang gamitin ang kanyang apoy para talunin ang Knight. Sa pagpapakawala ng impyernong apoy, nagpalabas siya ng malakas na pagsabog sa kawan ng mga kalaban. Direkta itong tumama sa mga Knight, at binalot ng apoy ang kanilang mga katawan. Sa ilang saglit lang, tuluyang naabo ang buong kawan ng mga kalaban dahil sa atake. Pagkatapos ng atake, tahimik na pinanood ni Karin at ng kapitan ang kinalabasan. Napagtanto ni Suto na masyadong matibay ang depensa nila para mabasag. Dahil alam niyang hindi magtatagal ang kanyang aura, nakita niyang may mga Knight pang papalapit. Nang tignang mabuti, may napansin na kakaiba si Suto sa gitna ng kawan ng mga kalaban. Pinatingin niya ito kay Karin at tinuro ang isang kakaibang Knight sa likuran. Nang makita ang Knight, napagtanto niyang mas malakas ang aura nito kaysa sa iba. Nakangiti, sinabi ni Karin na masyado itong agaw pansin sa gitna ng mga kalaban. Puno ng determinasyon, sinabi niyang aatakehin nila ito ng buong lakas ng sabay-sabay. Sama-sama silang naghanda na pakawalan ang kanilang pinakamalalakas na abilidad sa kalaban. Gamit ang pinagsamang apoy at lupa, naglunsad sila ng malakas na atake patungo sa boss. Itinaas ng Knight ang espada nito at hiniwa sa gitna ang kanilang pinagsamang atake. Gamit ang espada nito, nagawa nitong protektahan ang sarili habang pinaliligiran ito ng mga gwardiya niya. Nang makitang pumalya ang atake, nagulat sina Suto at Karin sa lakas ng kalaban. Biglang umayos ang mga Knight sa isang pormasyon, handa na para sa laban. Gulat, napatanong si Suto kung may sapat bang talino ang mga nilalang na iyon para mag-organisa ng ganito. Napagtanto niya tuloy na hindi lang sila isang simpleng kawan kundi isang hukbo. Nakasalampak sa lupa, hindi maintindihan ng manager ng kabilang team ang mga nangyayari. Habang nanonood sa laban, hindi siya makapaniwalang patuloy pa rin silang lumalaban imbes na tumakas. Ipinaliwanag ng kapitan na lumalaban sila dahil alam nila kung anong mangyayari kapag tumakas sila. Sa sobrang desperasyon, nagmakaawa ang mga tauhan sa manager na tumakas na dahil hindi nila kayang manalo ng mag-isa. Pasigaw na inutusan ng manager ang mga tauhan na huwag tumakas, na labis nilang ikinagulat. Tapos ay tinanong niya kung anong mangyayari sa lungsod kung tatakas sila mula rito. Puno ng determinasyon, sinabi niyang ito ang kanilang bayan, at kailangan nila itong protektahan. Sumigaw siya na kapag tumakas sila, ang mga pamilya at kaibigan nila ang mamamatay. Determinado, naghanda siyang lumaban at sinabing hindi lang ang mga bida ang dapat na nakikipaglaban. Pasigaw niyang sinabi na sila ang magsisilbing cover para sa sikat na team. Dahil dito, nagkaisa ang lahat, sabay-sabay na lumalaban sa napakaraming kawan ng mga Knight. Gamit ang kanilang mga kapangyarihan, nagawa nilang harapin ang mga kalaban na magkakasanggang lumalaban. Habang pinapanood ang eksena, napangiti na lamang ng bahagya ang kapitan. Patuloy sa laban, walang tigil sina Karin at Suto sa pagpabagsak ng mga kalaban gamit ang kanilang mga abilidad. Kahit may tulong na, napagtanto ni Karin na masyado pa ring komplikado ang sitwasyon. Pagtingin sa kawan ng mga kalaban, naisip niyang hindi nila ito kakayaning patagalin. Sa isang atake, pinabagsak niya ang ilang Knight na humaharang sa daan niya. Nakatayo sa likuran ng lahat, sinimulang ilabas ng kapitan ang kanyang asul na enerhiya. Nang makita ito, lumuhod si Karin at naghandang gamitin ulit ang kanyang abilidad.
Sa paggawa ng mga haliging bato, inangat niya ang sarili pati na ang iba pang mga miyembro. Nang ligtas na ang lahat sa ibabaw ng mga haligi, hindi na sila maabot ng mga knight. Kumalat ang mga haligi sa buong paligid, hinihiwalay ang mga grupo para sa susunod na hakbang. Nang makita ang diskarte, tinanong ni Suto si Karin kung anong nangyayari. Gulat niyang napagtanto na nag-iisa ang kapitan sa gitna ng kawan ng mga kalaban. Nang pakawalan ang kanyang enerhiya, gumawa siya ng isang higanting kamao ng aura sa itaas niya. Nang makita ang kapangyarihan nito, inihanda ng mga knight ang kanilang mga sarili para sa paparating na atake. Nang handa na ang kamao, inihanda ng kapitan ang kanyang giant slaying skill. Pasigaw niyang ibinagsak ang malakas na atake ng aura papunta sa mga kalaban. Bumagsak ang kamao ng buong lakas, dinudurog ang lahat ng knight na madadaanan nito. Habang pinapanood ang atake, ipinaliwanag ni Karin na yon ang abilidad ng kapitan. Sa baba, pinagmasdan ng boss at ng mga natitirang knight nito ang pagkawasak sa paligid nila. Sabi niya, gumagawa siya ng kamao mula sa aura para durugin ang kanyang mga kalaban. Sa pagharap sa pag-atake, inihanda ng boss knight ang sarili para sa paparating na lakas nito. Sa isang tira, napabagsak niya ang lahat ng mga kalaban at nawasak ang buong hukbo ng mga knight. Pagkatapos ay may 2 bolang enerhiya na sumulong at dumiretso sa boss ng dungeon. Habang pinapanood ang pag-atake, napansin ni Karen kung gaano kabigat at kalakas ang nag-iisang tirang iyon. Nanonood din si Suda at labis siyang namangha sa ipinakitang lakas ng kapitan. Pagtingin sa kapitan, sinabi niyang kahit ang commander-in-chief ay hindi siya mahihigitan. Sinabi ng isa sa mga lalaki mula sa kabilang team na napakabagsik ng lakas ng kapitan. Maya-maya pa'y may kamay na humawak sa kanyang balikat at lumingon siya kung sino yon. Mula sa kanyang likuran, isang mas matandang lalaki ang nagsabing nanalo siya. Habang isinisigaw ang pangalan ng kanilang kapitan, pinanood ng mga lalaki ng Team Tenra ang mga nangyayari. Pagtingin sa baluti, sinabi ni Suda na talagang pambihira ang abilidad ng kapitan. Ipinaliwanag niya na isa lang itong purong pisikal na lakas at walang masyadong ibang gamit. Nang tumingin siya kay Karin, sinabi niyang mas komplikado ang abilidad nito. Nang ikumpara niya ito sa kanyang ama, sinabi niyang masyadong abala ang sarili niyang abilidad. Nagulat sa narinig, tinanong ni Suda kung magkakilala ang kapitan at ang kanyang ama. Yumukod ang manager at ang kanyang mga tauhan, humihingi ng tawad sa pagiging bastos nila kanina. Nabanggit ng kapitan ang mga knight ng round table, dahilan para maguluhan si Suda. Sa kanyang kalituhan, nagtanong siya kung sino ang mga knight at ipinaliwanag ni Karen ang sinabi nito. Sinabi niyang iyon ang unang team na nabuo sa Japan bago pa man magkaroon ng asosasyon. Ang kasalukuyang sistema ng team ay ginawa base sa mga aktibidad ng grupong iyon. Marami sa mga miyembro ng team na iyon ay naging mga executive ng asosasyon para maipasa ang kanilang kaalaman. Nagpatuloy siya at sinabing may mga eksepsyon, tulad ng kapitan at ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng kapitan na ang ama ni Suda ay naging isang mersenaryo matapos umalis sa team. Nabigla si Suda at nagtanong kung magkasama sa isang team ang kapitan at ang kanyang ama. Nakangiti siyang sumagot at sinabing ang ama ni Suda ay ang kanyang naging guro at tagapag-alaga. Nagbago ang eksena at makikita ang malaking gusali ng asosasyon ng mga player sa sentro ng bayan. Sa kanyang opisina, nalaman ng pangulo ng asosasyon na sumali ang anak ni Keiichiro. Pagkatapos patayin ang kanyang tabako, sinabi niyang naintindihan niya ang sitwasyon at magdedesisyon siya tungkol dito. Pagkatapos ay inihayag niya na palalampasin niya ang iligal na pagpasok ng bata sa catacombs. Habang nakaupo sa sofa, nagpasalamat si Yamato sa kanya, at yumukod din si Yusei bilang formal na pagpapasalamat. Sa kanyang inis, sinigawan ng pangulo si Yamato dahil sa kanyang pabaya at walang galang na ugali. Humingi ng tawad si Yusei at sinabing kakausapin nila ng kapitan si Yamato. Sinigawan siya ng pangulo at pinagsabihang huwag maging mapagmataas sa iba. Ipinaliwanag niya na bilang pangulo, hindi siya pwedeng magdesisyon base sa personal na damdamin. Habang nakatingin sa kanila, nagbabala siya na ang dalawa ay nagsisimula na ring maabot ang posisyong iyon. Hawak ang kanyang tabako, sinabi niyang naitayo ng kanilang team ang katayuan nito gamit ang lakas. Habang nakayuko, pinagsabihan si Yamato na dapat niyang maintindihan kung gaano kabigat ang kanyang posisyon. Sinabi ng Pangulo na alam niyang mayabang at mapagmataas si Yamato, pero sumagot si Yamato na hindi niya kailanman nakalimutan ang mga responsibilidad niya bilang isang taong may kapangyarihan. Habang napapalibutan ng kanyang aura, sinabi niyang hindi siya nagdadalawang isip na maging mapusok. Pagkatapos ay sinabihan niya ang Pangulo na iparating ang isang mensahe sa mga nagreklamo. Nang may mapanghamong tingin, sinabi niyang kung may reklamo sila, sabihin nila yon ng harapan. Habang pinapanood ang nangyayari, humawak lang ang Pangulo sa kanyang tabako at humitit. Tumatawa sa sitwasyon, sinabi niyang kinukwestiyon ni Yamato kung siya ba ay tama o mali. Naalala niyang iyon din ang sinabi ni Yamato noong una silang magkita. Habang inaalala ang nakaraan, ginulo niya ang buhok ni Yamato na nagsabing magkasama silang lumaki. Naalala niya kung paano nagtago si Yamato sa mga daladalahan niya para subukang maging isang player. Sa galit, sinigawan niya ang bata na napaupo sa sahig dahil sa gulat. Habang sinisigawan siya, tinanong niya kung gusto ba ng bata na mamatay sa ganoong kapanganib na lugar.
Sinabi niya rin na isa pa lang siyang estudyante, kaya hindi pa niya alam ang tama sa mali. Habang umuubo, sinabi ng batang si Kakeru na hindi na niya kinukwestiyon ang tama at mali. Buong tapang na sumigaw, iginiit niyang tumigil na ang lalaki sa kakareklamo at isama na siya nito. Naiinis sa pagiging matigas ng ulo nito, naghanda ang lalaki na pagalitan ulit ang bata. Kaso, nakialam si Keiichiro at sinabi sa lalaki na seryoso ang bata. Habang inaabot ang kamay sa nakadapa na bata, tinanong niya ito kung ayos lang siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Suzaki Keiichiro at tinanong kung ano ang pangalan ng binata. Tumingala sa lalaki, tinitigan muna siya ng bata ng sandali bago sumagot. Tinanggap ang nakalahad na kamay at formal na ipinakilala ang sarili niya kay Keiichiro bilang si Tenkai Kakeru. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng kapitan na silang apat ni Yamato, Yusei, at Tuma ay magkakasamang lumaki. Nakangiti niyang ipinaliwanag na baon sa utang ang ampunan, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Ibinunyag niyang si Keiichiro ang tumulong sa kanya noong mga panahong hirap siya. Nang marinig ang kwento, nagsimulang mas maintindihan ni Suda ang kanyang yumaong ama. Nakangiti siyang nakiusap sa kapitan na ikwento pa ang tungkol sa ama niya. Biglang may nakakapasong liwanag na kumislap, pinutol ang usapan nila at ginulat ang kapitan. Nasilaw sila kaya sinubukan nilang harangan ang biglaang nakakasilaw na liwanag na lumitaw mula sa kung saan. Dahil hindi naiintindihan ang nangyari, nakatayo lang doon si Suda at naguguluhan sa sitwasyon. Nang makita ang isang gate, naisip niya kung isa ba yon sa mga gate sa loob ng catacombs. Sinabi ni Karin sa waragi na hindi pa siya nakakakita ng ganoong bagay, at nagtanong naman si Suda sa kapitan. Bakas ang kaba sa mukha, sabik na hinintay ni Suda ang isasagot niya. Habang tahimik lang si Amami Kakeru at pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Sa isang flashback, naalala niyang nakakita rin siya ng gate sa catacombs. Sa kanyang alaala, sinasabi ni Keiichiro Suzaki na kailangan nilang imbestigahan agad ang lugar. Ipinakita sa alaala ang isang tao sa madilim na sahig, nakadapa at duguan. Tapos ay nakita niya ang isang lalaki na yakap ang katawan ng duguang tao. Pagbalik sa kasalukuyan, tinawag ni Karen ang kapitan para kunin ang atensyon nito. Nakakuyom ang kamao, nagdesisyon si Amami na imbestigahan ng mag-isa ang gate. Pagkatapos ay inutusan niya sina Suda at Karen na umalis na at tumawag ng backup. Ipinaliwanag ni Amami na kakaiba ang sitwasyon at kailangan ng agarang investigasyon sa gate. Pero tumanggi si Karen at sinabing hindi niya pwedeng takasan ito at basta na lang iwan ang kapitan. Sa harap ng gate, biglang lumitaw ang espiritong si Tamao sa harapan nila. Ipinagpilitan niyang hindi na siya bata at gusto niyang makipaglaban sa tabi nito. Pagkatapos ay hinarap siya ni Amami at nagbabala na mapanganib ang naghihintay sa kanila. Naguguluhan sa sitwasyon, tinanong ni Chuda kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Pagkatapos ay lumitaw si Nishina Masatoshi, at sinabing sila na ang tatawag ng backup. Habang hawak ang kanyang ulo, sinabi niya na wala na silang maitutulong kung mananatili pa sila roon. Ipinaliwanag niya na magkaiba sina Suda at Karin dahil may napatunayan na silang kakayahan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang paniniwala ba sa kanyang mga tauhan ay hindi kasing halaga ng pagprotekta sa kanila. Matapos mag-isip sandali, sumang-ayon si Amami na baka tama si Nishina. Nang makita ang desisyon, ipinagdiwang ni Suda at Karin ang pagkakataong makatulong sa misyon. Matapos magpasalamat kay Nishina, humarap si Suda sa manager. Medyo nahihiya, nakiusap si Suda na huwag na niya itong banggitin. Nakipagkamay siya at nangakong hindi sasayangin ang buhay na iniligtas ni Amami. Nagpaalam na sina Nishina at ang mga tauhan niya habang kumakaway paalis ng lugar. Lumingon si Suda at nagpaalam sa kanyang kapitan. Biglang may isang madilim na boses na tumawag at lumitaw si Tamao, na ikinagulat ng binata. Binalaan siya ni Tamao na ang paparating ay isang pangyayaring magpapabago sa kanyang tadhana. Nang hindi naiintindihan iyon, nagtanong si Suda kung ano ang ibig sabihin nun, pero hindi makasagot si Tamao. Sinabi ni Suda na hindi niya maintindihan, at ipinaliwanag naman ni Tamao na hanggang dito na lang siya. Binalaan siyang kailangan niya itong harapin mag-isa, habang tinatawag siya ng espiritu. Malapit sa gate, tinanong ni Karin kung may problema ba si Suda. Habang humihingi ng tawad, tumakbo si Suda palapit sa kanila at sinabing papunta na siya. Tumingin siya sa fire spirit na si Tamao, na lumulutang sa tabi niya. Nakangiting sinabi ni Suto na magiging ayos lang ang lahat sa kanyang mga kasama. Tumakbo siya papunta sa gate, at sa wakas ay nakasama na sina Amami at Karin. Mag-isang nag-iwan ng huling babala si Tamao, na sinasabing huwag siyang gagawa ng anumang pagkakamali. Ang huli niyang babala ay hindi mahalaga kung anuman ang katotohanang matuklasan niya. Sa paglipat ng eksena, nagpa siya si Nishina na oras na para makipag-ugnayan sa asosasyon. Biglang nagulat si Nishina at ang kanyang mga tauhan nang umandar ang makina. Sinabi niya sa kanila na huwag panghinaan ng loob dahil laging may iba pang pagkakataon. Sumigaw ang kanyang mga tauhan na gagawin nilang isang grupong hindi natatalo ang kanilang team. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan ng atake ang dalawang lalaki at sugatang bumagsak. Habang bumabagsak ang dalawang katawan, tahimik na pinanood lang ni Nishina ang eksena. Sa matinding pagkalito, sinubukan ni Nishina na intindihin kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang may papalapit sa kanya.
Sa harapan niya, isang mahiwagang lalaki ang lumitaw at sinabing nakaharang siya. Sa sobrang inis, sumigaw agad si Nishina at tinanong kung sino siya sa akala niya. Nakangiting sumagot ang lalaki na walang kwenta kung sino man ang mga tao roon. Pagkatapos ay ngumiti siya ng nakakaloko at ipinakita ang matutulis niyang ngipin habang nakatitig kay Nishina. Walang pag-aalinlangang gumamit ng skill si Nishina para gumawa ng maraming clones na atake. Inihanda niya ang skill na nagbibigay ng magkakasunod na atake na nangangailangan ng oras. Sumisigaw na mamatay na siya, sabay-sabay na sumugod si Nishina at ang kanyang mga clones, ngunit nanatiling nakatayo at walang galaw ang kalaban sa harap ng papalapit na atake. Biglang tinamaan ng isang atake ang lahat ng clones ni Nishina. Habang duguan, napagtanto niya na isa itong area of effect na atake na hindi kailangan ng paggalaw. Napaluhod si Nishina at tinitigan siya na napagtantong isa siyang halimaw. May ngiti ng tagumpay na natiling nakatayo ang mahiwagang lalaki habang pinapanood ang resulta. Mula sa lupa, isang napakaraming dugo ang umangat mula sa mga nakabulagtang katawan. Sa ganap na pagkatalo, walang galaw at sugatang nakahandusay ang mga tauhan ni Nishina. Habang nakahiga, tinignan ni Nishina ang kanyang kalaban na may takot sa kanyang mukha. Sa pagnanais na maabot ang kanyang mga kasama, mahina at desperado niyang iniunat ang kanyang kamay. Tapos sinabi ng lalaki na magkakaroon din sa wakas ng silbi ang kanyang nakakabagot na kaluluwa. Dagdag pa niya, magiging magandang patabaraw ito para sa lugar na yon. Matapos humiling ng basbas sa mga katakom, tumalikod siya at lumayo sa mga bangkay. Pagpasok sa kuweba, maingat na naglakad ang grupo ni Suto sa tahimik na lugar. Puna ni Karin sa katahimikan, at sumang-ayon si Amami na walang bakas ng kalaban. Binalaan sila ni Amami na huwag ibaba ang kanilang depensa, at sinabing magmamanman siya sa unahan. Lumingon si Karin kay Suto, at tinanong kung hindi ba niya napapansin na kakaiba ang kapitan. Dahil lutang, humingi ng tawad si Suto at sinabing hindi siya nakikinig sa sinabi niya. Tinanong niya kung saan ito na-distract dahil wala naman silang nakikita roon. Nang ma-activate ang kanyang mga mata, biglang nagbabala si Suto na nandito na sila. Ibinunyad niya na maraming kaluluwa ang nakapaligid sa kanila sa lugar na yon. Sa gulat ni Karin, nagtanong siya kung puro multo ba ang nandun at kinumpirma niya yon. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakikita na ba niya sila kanina pa. Bilang pag-amin, sinabi ni Suto na nakakita na siya ng mga spirit kahit pa sa dinaanan nila kanina. Naalala niya na nangyayari lang ang pagkakita ng kaluluwa sa anyong tao sa loob ng mga katakom. Naisip niya at nagtaka kung may partikular na dahilan bakit iyon nangyayari doon. Biglang lumingon sa kanya ang asul na spirit at gumawa ng isang senyas. Sa pagbati nito, nagulat ng spirit si Suto pati na si Karin na nagpanik. Humingi ng tawad si Suto, ipinaliwanag na may kaluluwang direktang kumausap sa kanya. Humingi ng paumanhin sa panggugulat, nagpakilala ang spirit bilang si Utsugi. Ipinaliwanag niya na nag-alala siya at sinundan sila pagkatapos ng pagtatalo nila sa kapitan. Nang maalala ang pagtatalo, nanumbalik kay Suto ang eksena kung saan sinabihan sila ng kapitan na umatras. Sinabi ni Utsugi na nangyari rin ang ganoong sitwasyon sa kanya at sa kanyang mga kasamahan noon. Sa alaala, sinabihan siya ng mga kaibigan niyang umalis at humingi ng tulong, pero inamin niya na hindi dumating sa oras ang tulong at namatay ang mga kasama niya. Puno ng pagsisisi, sinabi niya na sana ay nanatili na lang siyang nakipaglaban kasama nila. Tinapos ni Suto ang kwento, at ipinaliwanag na pinagsisisihan ng spirit ang naging desisyon nito. Dahil doon, lumingon si Karin kay Suto at nagtanong kung may magagawa ba siya. Tinanong niya kung matutulungan ba niyang mapayapa ang kaluluwa nito. Ipinaliwanag niyang alam niya ang pakiramdam, at sinabi ni Karin na nakokonsensya siyang iwan na lang siya rito. Nang humarap sa spirit, tinanong ni Suto kung may huli ba itong pinagsisisihan. Sumagot si Utsugi na gusto niyang makitang nagkaroon ng silbi ang kanyang kapangyarihan sa labanan kahit minsan lang. Nang tanungin kung ano ang kakayahang iyon, nalaman ni Suto na tinatawag itong shared vision. Ipinaliwanag ni Suto kay Karin na kaya nitong ibahagi sa ibang tao ang anumang nakikita niya. Pagkatapos itong pag-isipan, napansin ni Karin na magagamit ito sa komunikasyon at hindi sa pisikal na pakikipaglaban. Tapos, nagsimulang kausapin ni Suto ang sarili niya kaya napansin ito ng kanyang partner. Pinatigil siya ni Karin na sinabing nakakalito ito at agad siyang humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang iniisip lang niya kung paano gagamitin ang napakagandang kakayahang iyon. Nagulat sa kanyang sinabi, tinanong siya ni Karin kung sa tingin niya ay talagang maganda ang kapangyarihan. May malaking ngiti, kinumpirma ni Suto na maganda nga ito kaya nagulat ang spirit na si Utsugi. Paglipat sa panibagong eksena, may nakitang malaking gintong gate si Amami Kakeru sa kanyang dadaanan. Pagsara ng kanyang kamao, napagtanto niya na ganito rin ang sitwasyon sa kanyang nakaraan. Ibig sabihin ay may kalabang papalapit mula sa likuran, handa ng umatake. Pagkumpirma sa kanyang hinala, lumingon si Amami at nakita ang isang gate guardian. Sa mabilis na paggalaw, nagawa niyang salagin ang espada ng guardian gamit ang kanyang armas, pero nagulat siya dahil walang epekto ito sa kalaban. Pagkatapos ay tumalon siya at binitawan ang isang napakalakas na sipa, kaya bumagsak sa lupa ang guardian. Nang may seryosong tingin, pinagmasdan ni Amami ang kalaban na kakatumba lang niya sa lupa.
Nang ihanda ang kanyang skill, ginamit ni Amami Kakeru ang Giant's Palm of the Small laban sa kalaban. Sa sunod-sunod na mga tira, walang habas niyang inatake ang Gate Guardian. Nang makitang hindi ito gumagana, napagtanto niyang mas matibay pa pala ang armor nito. Tumama ang mga atake, ngunit hindi nagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Naisip niya na maaari lang siyang manalo gamit ang ibang skill, pero abutin iyon ng oras para maipon. Sa sandaling iyon, narinig ng kapitan ang boses ng kanyang mga kasamang mabilis na papalapit. Paglingon niya, nakita niya sina Suto at Karin na dumating para tumulong sa matinding labanan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Suto na siya na ang sasalo sa laban at tatalunin ang halimaw na iyon. Sinabi ni Amami na malakas ang kalaban, pero nakiusap lang si Suto sa kanya na makiisa. Sa isang tiwalang ngiti, hiniling ni Suto na ipaubaya na sa kanya ang lahat. Sa kanilang harapan, naghanda na sa labanan ang nakakatakot na Gate Guardian. Saka idineklara ni Suto na tatalunin niya ang halimaw na iyon sa loob lang ng 1 minuto. Nang makita ang kanilang katigasan ng ulo, sumigaw si Amami Kakeru na masyado silang padalos-dalos. Binalaan niya sila na mas malakas pa ang nilalang na ito kaysa sa nakaraang boss. Sa pagpapaliwanag ng sitwasyon, sinabi ni Suto na naintindihan niyang nilalabag ng kapitan ang patakaran para sa kanila, pero pinanindigan niya na kung palagi na lang silang poprotektahan, hinding-hindi sila lalakas. Ipinaalala ng mga salitang iyon kay Amami na gusto rin niyang maging pinakamalakas dati. Sa isang maikling flashback, naalala niyang sumigaw siya na ayaw niyang palaging pinoprotektahan. Sumang-ayon si Karin at nagmamakaawang sinabi na kailangan na nilang lumaban ng mag-isa ngayon. Iginigiit niya sa kapitan na hayaan silang lumaban para sa kanilang mga sarili. Kahit nag-aalangan, pumayag si Amami pero nagbabala na umatras sila kapag naging mapanganib ang labanan. Habang nagpapasalamat sa kapitan, humarap na si Karin sa labanan habang binabantayan sila ni Amami. Sa isang sigaw, tinawag ni Karin si Suto at sabay silang sumugod sa laban. Mula sa malayo, pinapanood lang sila ni Amami habang naghahanda sa matinding laban. Nang ikuyom ang kamao, naisip niya na wala siyang karapatang matuwa tungkol rito. Inisip niya kung paano niya ninakaw kay Keiichiro ang saya na panoorin siyang lumaki. Pumwesto si Karin sa harapan ng kalaban, inihahanda ang susunod niyang skill sa pag-atake. Patalo na gumawa si Karin ng malalaking kristal na sumabog mula mismo sa sahig ng kuweba. Gamit ang kanyang abilidad, matagumpay niyang naipit ng mahigpit ang mga paa ng Guardian. Ginamit naman ni Suto ang mga kristal bilang tuntungan at tumakbo papunta sa kalaban, ngunit gumalaw ang Guardian, at dinurog ng paa nito ang isa sa mga kristal na pumipigil dito. Pagkatapos ay dinurog nito ang natitirang mga kristal na nakapulupot dito gamit ang kamao nito. Sinamantala ang pagkakataon, naghanda si Suto na magpakawala ng isang nag-aapoy na suntok sa Guardian. Sumugod siya at nagpaulan ng malakas na suntok direkta sa dibdib ng baluti kaya nagkaroon ng malaking pagsabog. Buong lakas na tinamaan ng suntok ang Guardian. Bilib na pinuri ni Amami ang maganda nilang koordinasyon, pero nag-aalala pa rin siya sa kalalabasan nito. Inisip din niya kung sapat ba ang lakas nila para tuluyang matalo ang halimaw. Sa gitna ng usok, nakatayo pa rin ang Guardian, nagpapakitang gumagana pa rin ito. Pagkatapos, tuluyan itong pinalaya ang sarili mula sa mga kristal na nakaipit sa mga paa nito. Paglingon, nakatutok na ngayon ang atensyon ng Guardian direkta kay Karin. Determinado, tinitigan lang ito ni Karin, handang ipagpatuloy ang mahirap na laban. Umilaw ang mata niya, matamang nakatutok sa target niya sa gitna ng apoy. Sa kalagitnaan ng apoy, ipinagpatuloy ni Suto ang direktang pag-atake niya sa Gate Guardian. Sa isang mabilis na galaw, ginamit ng Guardian ang espada nito para gumawa ng malaking kristal. Pagkatapos ay ginamit nito ang kristal bilang kalasad para sanggain ang atake ni Suto. Kahit may kalasad, patuloy pa ring sumusulong ang kamao ni Suto papunta sa kalaban. Sa sunod-sunod na suntok, walang awang inatake ni Suto ang kalasad na kristal. Nakatitig ng maigi, pinapanood lang ng Guardian ang mga ataking hindi tumatama dito. Madiin itong inihampas ang paa sa lupa, kaya nawasak ang natitirang bahagi ng kalasag na kristal. Walang pag-aalinlang ang sumugod ang Guardian, naghahandang hiwain si Suto gamit ang espada nito. Biglang may tumamang palasong kristal sa baluti nito, kaya napatigil ito sa paggalaw. Gulat na gulat, sinabi ni Amami na hindi sapat ang salitang nakakabilib para ilarawan ang nakikita niya. Gulat siya at sinabing halos perpekto ang sabay nilang pagkilos. Nakangiting sinabi ni Suto na pareho lang ang basehan nito sa huli nilang nakalaban. Na-activate ang kanyang nag-aapoy na mga mata, lubos na sinusuri ang Guardian sa harapan niya. Napagtanto niya na tila perpektong depensa ang baluti, pero may mga kahinaan din ito. Paliwanag niya sa plano, kapag tinamaan nila ang mga kahinaan nito, nagbabago ang depensa nito. Ipinaliwanag niya na nagbabago ang kahinaan ng kalaban sa bawat bagong suntok. Kaya naman, sinabi niyang aasintahin nila ang panibagong mahinang parte sa bawat pagkakataon. Nakangiting nagkomento si Karin na tanging si Suto lang ang nakakakita sa kahinaan nito. Pagkatapos, gumawa siya ng isang malaking pader na kristal para harangan ang pagsugod ng Guardian. Nakasandal sa kristal, hinarap niya ang kalaban ng may kumpiyansang tingin. Sinabi niyang kung nakikita lang sana niya yon, atakihin na niya ng direkta ang kahinaan nito.
Gamit ang shared vision, ipinakita ni Suto kay Karin kung ano mismo ang nakikita niya. Habang aktibo ang paningin, naghanda siya para sa susunod nilang sabay na pag-atake. Humarap sa kalaban, pumwesto si Suto para sa pinal na pag-atakeng apoy. Yumuko sa lupa, naghanda si Karin ng bagong teknik na gagamitin laban sa Guardian. Bigla na lang natagpuan ng Guardian ang sarili na napapalibutan ng makapal na alikabok. Nakangiting sinabi ni Karin na isa lang siyang mahinhin at mapagkumbabang dalaga dito. Idinagdag niyang natural lang na hayaang magningning ang AC sa tamang pagkakataon. Nabulag at nawala sa loob ng sandstorm na ginawa niya ang Guardian. Sinamantala ang pagkakataon, inihanda ni Suto ang kamao niya para ibigay ang huling suntok. Sumigaw para durugin yon, hinikayat ni Karin si Suto na ibuhos ang buong lakas niya. Sa isang malakas na hampas, direktang tinamaan ni Suto ang kahinaan ng Guardian. Nang humupa ang alikabok, pinrotektahan ni Karin ang sarili mula sa impact ng pagsabog. Nang may mapagtagumpay ng ngiti, kinindatan niya si Suto, nagpapakita ng kumpiyansa niya. Sapol ang Guardian sa suntok, kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pagbagsak sa lupa, pinagmasdan ni Suto ang resulta ng matagumpay niyang huling atake. Aktibo pa rin ang paningin, nagkomento si Suto na inabot sila ng eksaktong 1 minuto para manalo. Pagkatapos ng laban, lumingon siya at tiningnan ang kaluluwang si Utsugi. Sinabi naman ni Suto sa kanya na nagawa nilang tuparin ang huling hiling niya. Nakangiting nagpasalamat si Suto sa kanya, sinabing dahil iyon lahat sa abilidad niya. Pagkarinig dito, malinaw na naantig ang kaluluwang si Utsugi sa mga sinabi ni Suto. Sumang-ayon, nag-fist bump ang dalawa. Isang system window ang lumabas na nag-impormang naresolba na ang pagsisisi ni Utsugi. Dahil dyan, lumabas ang kondisyon para makumpleto, iyon ay ang gamitin ang abilidad. Pagkatapos, inihayag ng system na mamanahin ni Suto ang abilidad niya. Nagpasalamat kay Suto, sinabi ng kaluluwang wala na siyang anumang pagsisisi. Nagpasalamat din siya kina Karin at sa captain, na nagpagulat sa kanilang dalawa. Nagkomento naman si Karin na marami siyang natutunan, kahit na nahirapan siyang gamitin ang abilidad. Nakangiting sinabi ni Suto na masaya siyang nakilala niya ito sa huli, pero nag-iwan ng huling babala si Utsugi na mag-ingat sila ng mabuti. Ipinaliwanag niyang may masama na siyang kutob simula nang pumasok siya sa kakaibang gate na yon. Inamin ng kaluluwa na pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Idinagdag niya na matutulad sana siya sa ibang mga kaluluwa kung nagtagal pa siya. Kumaway paalam, sinabi niya sa kanilang mag-ingat at nagsimula ng maglaho. Habang naglalaho ang kaluluwa, tahimik lang na pinapanood ni Suto, Karin at Amami. Napaisip sa mga salita niya, sinubukan ni Suto na intindihin ang ibig niyang sabihin. Inisip niya kung may kinalaman ba yon sa hindi pagsunod ni Tamao sa kanila. Nirereklamo, sinabi ni Karin na nag-iwan siya ng mga nakakakilabot na huling salita. Tinanong niya kung hindi ba natatakot si Suto at baka gusto nang umatras. Tumatawa sa panunukso niya, sumagot siyang, hinding-hindi at pareho silang tumawa. Sinabihan naman ni Karin ang captain na dapat na silang magpatuloy at sumang-ayon siya. Nakatayo sa harap ng isang malaking gintong tarangkahan, naghanda silang pumasok. Lumapit si Suto at inilagay ang kamay sa pinto para buksan ito. Tinulak buksan ang gate, pumasok sila sa isang napakalaki at purong gintong pasilyo. Sa loob, tiningnan nila ang malaking bulwagan na nailawan ng ilang sulo. Gulat sa nakita, napaisip si Suto kung anong klaseng lugar ito. Kinumpirma ni Amami ang hinala niya, sinabing pareho lang ito sa naunang lugar. Biglang sumigaw si Karin, sinabihang tingnan nila ang itinuturo niya. Nang may tensyon sa mukha, tinanong ni Amami kung ano ang nakikita niya. Sa gitna ng silid, nakita nila ang isang uri ng nakakakilabot na itlog. Lumingon si Karin, tinanong ang iba kung alam ba nila kung ano ito. Tinitigan niya ang misteryosong bagay na may hitsura ng purong pangamba at kawalan ng tiwala. Nakita ang reaksyon niya, tinawag ng captain si Suto, nag-aalala sa sitwasyon. Sobrang nagulat, sinabi ni Suto sa sarili na hindi ito maaari. Gamit ang paningin niya, nakita niya ang kaluluwa ni Tadashi Goto sa tabi ng itlog. Nakatitig ng direkta sa kanya, seryoso lang na pinapanood ng kaluluwa ni Goto ang eksena. Desperado, sumigaw si Suto, sinusubukang kunin ang atensyon ng kanyang kapitan sa panganib. Paglipat sa isang opisina, nagtanong si Bandor Yunosuke kung iyon ba ang kaluluwa ng isang tao. Habang kumakain ng candy, kinumpirma ni Yamato Tsumeragi na iyon mismo ang kaluluwa. Ipinaliwanag niyang kilala niya si Goto, ang vice captain, at walang duda tungkol doon. Mungkahi ni Bando na baka kamukhang-kamukha lang ito ng taong iyon. Umiilig na sinabi ni Yamato na imposible yon dahil kahit ang abilidad na ginamit ay pareho. Dahil hindi pa rin naintindihan, nagtanong si Bando kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Tinukso naman siya ni Yamato, sinabing wala talagang imahinasyon ang matanda. Nakita ang pang-aasar, binatukan ni Yusei Igarashi si Yamato. Dinuro siya, tinanong ni Bando kung may ideya ba siya sa misteryo. Kumakain ng candy, kinumpirma ni Yamato na may maliit siyang ideya. Ibinunyag ni Yamato na nakapag-usap si Suda sa kaluluwa ni Goto ng ilang sandali, kaya napagtanto niya na may dalawang magkaparehong tao na may magkatulad na karanasan sa buhay. Habang hawak ang candy, naging seryoso ang ekspresyon ni Yamato habang pinag-isipan ito. Iminungkahi niya ang teorya na may isa pang mundo na katulad ng sa kanila.
Pabalik sa kuweba, sinabi ni Suda na walang duda na ang taong iyon ay si Uta. Nang makita ang kanyang reaksyon, desperadong sumigaw si Karin, tinatawag ang pangalan ni Suda. Nanlaki ang mga mata, tuluyang nanigas si Suda dahil sa kanyang nakita. Lumingon siya dahil sa gulat at tumingin sa likuran nang may matinding takot sa kanyang mukha. Biglang tinamaan si Suda ng mabilis at malakas na atake sa dibdib. Habang duguan, tumingin siya sa unahan na may labis na pagkagulat at hindi makapaniwalang ekspresyon. Tumilapon siya patalikod at bumagsak sa sahig ng malaking bulwagan ng may matinding sugat. Pagkatapos ay lumitaw ang misteryosong lalaki at sinabing isa na ang tumba. Sumunod nito, tinamaan din si Karin ng parehong atake at bumagsak. Sa opisina, pinapanood ni Yamato ang nangyayari habang pinag-uusapan ang kanilang mundo. Nakahandusay na walang malay ang katawan sa sahig ng bulwagan. Sa kabilang banda, pinapanood lang ng kaluluwa ni Tadashi Goto ang mga pangyayari. Habang nakakuyom ang kamao, napagtanto ni Goto na nauulit muli ang kasaysayan. Nakahiga at walang malay ang katawan ni Suda sa ginintuang sahig ng bulwagan. Sa kanyang harapan, pinapanood lang ng kaluluwa ni Tadashi Goto ang malagim na nangyayari. Habang isinisigaw ang pangalan ni Suda, sinubukan ni Karin na lumapit ngunit pinigilan siya ng kapitan. Lumuhod siya sa tabi nito, desperadong sinusubukang bigyan ito ng paunang lunas. Nang may seryosong tingin, tahimik na patuloy lang sa panonood ang kaluluwa ni Tadashi Goto. Habang nakahandusay sa sarili nitong dugo, nananatiling bukas at blangko ang mga mata ni Suda. Bigla na lang, bumangon si Suda sa isang madilim na lugar ng labis na naguguluhan. Tumingin siya sa paligid ng kadiliman, iniisip kung nasaan siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng isang boses na nasa espasyo siya sa pagitan ng kamalayan. Paglingon niya, nakita niya ang isang hugis na kamukha ng kanyang kapitan na nakatayo sa malapit. Nang mamukhaan ang hugis na parang kaluluwa, itinanong ni Suda kung sino ang nasa harapan niya. Inakalang isa itong impostor, naghanda siyang lumaban, ngunit sinabi ng boses na nagkakamali siya. Nang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi niyang siya ang totoong amami mula sa nakaraang mundo. Dahil hindi maintindihan, tinanong ni Suda kung anong ibig sabihin niya sa nakaraang mundo. Matapos titigan ng mabuti, napagtanto niyang ang taong ito ay siguradong ang kanyang kapitan. Ipinaliwanag niya pagkatapos na bumalik ang mundo sa nakaraan dahil sa hindi malamang dahilan. Dahil naguguluhan, tinanong ni Suda kung ano ba ang sinasabi nito dahil wala siyang maintindihan. Pagkatapos ay sinabi ng kapitan na kamangha-mangha si Suda na mas lalong nagpagulo sa isip ng binata. Ibinunyag niya na sa nakaraang mundo, isa lamang simpleng kargador si Suda. Ngunit idinagdag niya na napansin agad nito na naging malakas na si Suda. Itinanggi ito ni Suda at sinabing natalo nga lang siya kamakailan. Nang may seryosong mukha, tinanong niya kung namatay ba ang nakaraan niyang sarili. Pagkatapos ay sinabi ng kapitan na may ibang taong totoong namatay. Sa pangitain, sinusubukan ni Karin na tulungan si Suta, ngunit nakatayo at nanonood lang ang kapitan. Ang kapitan sa pangitain ay hindi nagbago kahit pa binigyan ng ikalawang pagkakataon. Ibinunyag niya na ang tanging namatay doon ay walang iba kundi siya. Pabalik sa bulwagan, sinabi ni Uta na namatay siya sa pakikipaglaban sa taong iyon. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang manginig at matinding lumiwanag ang mahiwagang itlog. Nang nakangiti, sinabi ni Uta na ito ang pinakabanal na anyo na nakita niya. Nagpasalamat sa sarili, sinabi niya na dinala ng kanyang mga alaala ang ebanghelyo. Sa alaala, buhat-buhat ni Amami ang dugo ang katawan ni Keiichiro Suzaki sa kanyang mga bisig. Nang nakangiti, binasbasa ni Uta ang katakom bago tuluyang naglaho sa lugar. Sa espasyo sa pagitan ng mga mundo, umatake ang isa sa mga lalaki kay Amami gamit ang malakas na suntok. Direktang tumama ang suntok sa kanya, na dahilan para bumagsak siya ng malakas sa lupa. Bumagsak siya sa ginintuang bulwagan na lumikha ng malakas na pagsabog ng mga guho. Sa mismong pagkakataon na yon, direktang tinamaan din ang kaluluwa ni Goto. Nawalan ng hininga si Amami, laking gulat sa nakapipinsalang lakas ng atake na natanggap niya. Pabalik sa realidad, tinawag ni Karin ang kapitan mula sa tabi ng katawan ni Suda. Habang nakahiga sa sahig, napagtanto ni Suda ang hindi kapanipaniwalang lakas ng kalabang umatake sa kanila. Habang nakatingin sa katawan ng kapitan, tanging sinabi lang ng kaluluwa ni Goto ay hindi. Sa bulwagan, sumigaw si Amami na hindi pa tapos ang lahat at tinamaan siya, na nagpadugo sa mukha niya. Sumigaw siya sa sakit habang sugatan mula sa atake. Sinabi ng misteryosong lalaki na masyadong mababaw ang atake, hindi sapat. Ibinunyag niya na balak niyang hatiin sa dalawa ang ulo nito. Nakahawak ang kamay sa sugat, naramdaman ni Amami ang matinding sakit ng hiwa sa kanyang mukha. Sumigaw si Amami na siya lang ang matatalo ni Uta. Naiinis na sinabi ni Uta na inabala niya ang pinakamagandang sandali ng buhay niya. Habang pinapanilaan ang mga labi, sinabi niyang dapat silang magpasalamat at nagpapakatino pa siya. Pagkatapos ay nilunok niya ang isang pildoras na itinago niya sa isang maliit na bote. Nang may mapanganib na tingin, naghanda siya para sa susunod na yugto ng labanan. Habang pinipitik ang kanyang mga daliri, nagbabala siyang naubos na ang kanyang pasensya. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at naghanda para sa susunod niyang direktang atake. Nang nakangiti, nagbanta siyang tadtarin sila at bungkalin ang bukirin.
Habang nakahiga sa sahig, napagtanto ni Karin na sadyang hindi normal ang lalaking ito. Kahit sugatan, sinubukan ni Suda na bumangon para iligtas ang kanyang kapitan sa panganib. Sinabi naman ng kaluluwa ni Goto na hindi na kailangan ni Amami ng tulong. Dahil naguguluhan, tinanong ni Suda kung bakit, at ipinaliwanag ng kaluluwa na kilalang-kilala niya ito. Ibinunyag niya na matagal nang naghahanap ng lugar na mamamatayan si Amami. Mula nang hayaan niyang mamatay si Keiichiro, namumuhay na siya dala ang pasaning ito. Gulat na gulat, hindi makapaniwala si Suda sa narinig mula sa kaluluwa. Pagkatapos ay ibinunyag ni Goto na siya ang humayaang mamatay si Keiichiro noong nakaraan. Pagkatapos ay tinanong niya si Suda na nasa sahig pa rin, kung gusto pa rin ba nitong iligtas si Kapitan Amami. Nang may seryosong mukha, inamin niya na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Keiichiro. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto pa rin ba nitong iligtas siya, kahit panalaman ang bagay na ito. Gulat na gulat, sinabi ni Suda na hinayaan ng kapitan na mamatay ang ama nito, hindi maunawaan kung bakit. Ipinaliwanag ng kaluluwa na nandoon siya sa mismong araw ng pagkamatay ni Keiichiro. Nang marinig ang pagbubunyag, mas lalong natigilan at napipiwas si Suda. Sa isang alaala, sinabi ni Amami na hindi maganda ang naisip nila at kailangan pa nila ng isa pang tao. Ngunit sinabi ni Keiichiro na wala ng oras dahil tumatakas na ang nilalang. Ibinunyag niya na nakatakas ang isang mananakop at nakitang paparating ang reyna ng mga gagamba. Determinado, iginiit ni Keiichiro na hindi nila ito pwedeng hayaang makatakas kahit ano pa ang mangyari. Humihingi ng tawad, naglakad siya pauna habang pinapanood lang siya ni Amami mula sa malayo. Pagkatapos ay inilabas ni Keiichiro ang kanyang hinaing kung gaano kahirap maging isang mersenaryo sa ganitong panahon. Ipinaliwanag niya na walang mga kasamahang maaasahan sa mga oras na ganoon. Tinanong ni Amami kung bakit pa siya naging mersenaryo gayong makukuha niya sana ang magandang posisyon. Ibinunyag ni Keiichiro na nang hindi niya namamalayan, nagsimula siyang ituring na bayani ng mga tao. Habang nakakuyom ang kamao, ipinaliwanag niya na namamatay ang mga kabataan sa paggawa ng mga mapusok na bagay. Naisip niya na sa labanan, maililigtas niya kahit man lang ang ilan sa kanila. Nang may seryosong mukha, pinanood lang ni Amami si Keiichiro at mabuting pinakinggan ang kanyang mga sinasabi. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Amami na sumali sa grupong Tenro, ngunit tumanggi ito. Ipinaliwanag niya na patuloy lang na lalaki ang Tenro at kailangan ng mga veterano. Nakahawak ang kamay sa dibdib, sinabi niya na gusto niya siyang isama bilang isang kasamahan. Kinakamot ang ulo, siya ay nabigla sa hindi inaasahang imbitasyon ni Amami. Nakangiti, sinabi niyang mahirap sumali sa grupo ng mga bata, ngunit nangako siyang pag-isipan ito na nakapagpapagaan naman sa loob ni Amami. Bigla nilang naramdaman na may mabilis na papalapit sa kanila. Sa harap nila, lumitaw ang isang halimaw na kalansay, may hawak na espada at handang umatake. Tinanong ni Keiichiro kung kaya nila ito, at sumagot naman si Amami na pinapaalala kung sino ang nagsanay sa kanya. Sa isang sigaw, sabay silang sumugod para labanan ang kalansay na halimaw. Pagkatapos ng laban, nagkalat at nasusunog ang mga buto ng halimaw sa lupa. Nakahinga ng maluwag, sinabi ni Amami na naging mahirap para sa kanila ang halimaw na yon. Nakakita sila ng isang gate at inisip na yon ang tagapagbantay ng lugar. Dahan-dahang lumapit si Keiichiro at itinulak ang malaking gintong gate para mabuksan. Sa likod ng gate, bumungad sa kanila ang napakaraming halimaw na handang umatake. Sinabihan siya ni Keiichiro na maging alerto dahil masama ang kutob niya rito. Dahil dyan, naghanda silang lumaban at sabay sumugod sa mga halimaw. Ginamit ni Amami ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng malaking kamao at atakehin ang mga halimaw. Samantala, ginamit ni Keiichiro ang kanyang apoy para sunugin ang lahat ng kalaban sa paligid. Sa pinagsamang atake, nagawa nilang talunin ang sandamakmak na halimaw na nakapaligid sa kanila. Sinabi ni Amami na kaya nila ito hanggat magkasama silang lumalaban. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ni Amami nang may maramdaman siyang bago. Mula sa dulo ng bulwagan, lumitaw ang Spider Queen habang nangunguna sa iba pang mga halimaw. Sumugod si Amami sa pag-aakalang kapag natalo nila ito ay matatapos na ang misyon ni Keiichiro. Sumigaw siya na kanila ito habang tumatakbo papunta sa higanteng nilalang. Sa lupa, lumitaw ang isang magic circle na kumulong kay Amami, pinipigilan ang kanyang paggalaw. Nagulat siya at nagtaka kung ano ito, hindi niya naintindihan ang bitad. Nang makita ang panganib, itinulak siya ni Keiichiro palabas ng circle at iniligtas ang buhay niya. Ngayong nakulong, napagtanto ni Keiichiro na isa itong mind-type restraint ability. Nang igapos siya ng mga kadena, naintindihan niya na nahulog siya sa isang delikadong bitad. Nang makitang nasa panganib ang kaibigan, desperadong isinigaw ni Amami ang pangalan ni Keiichiro. Tiningnan niya ang nangyayari nang may labis na kawalan ng pag-asa at pag-aalala. Biglang sumugod ang Spider Queen at pinuruhan si Keiichiro ng isang nakakamatay na tira. Dahil sa direktang tama, nagsimula siyang duguin at malubhang nasugatan sa atake ng halimaw. At doon, lumitaw ang nakatalukbong na si Uta, tinatawanan ang tagpong nasaksihan niya. Nangutya ito, sinabing hindi niya inasahang ipagtatanggol nito ang kanyang kapareha ng ganoon. Nagsaya siya at sumigaw na sinunod niya ang utos at pinaslang ang isa sa mga knight.
Tumakbo si Amami papunta sa kanyang kaibigan, desperadong sinisigaw ang pangalan nito. Sa tindi ng pagdurugo, napaluhod si Keiichiro at wala nang natirang lakas para lumaban. Gamit ang huling hibla ng kanyang lakas, pinaandar niya ang isang malakas na Blue Fire ability. Gamit ang Blue Annihilation, isinakripisyo niya ang sarili para matalo ang Spider Queen. Pagkatapos ng laban, binuhat ni Amami ang katawan ni Keiichiro papunta sa labasan. Nagmamakaawa na kumapit ito, desperadong sinubukan ni Amami na iligtas ang buhay ng kaibigan. Sa mahinang boses, tinawag ni Keiichiro si Amami habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. Nagpasalamat ito sa imbitasyon at nahihirapang magsalita, habang duguan ang bibig na nakangiti. Habang nag-iwan ng bakas ng dugo, sinabi niyang hindi na siya makakalaban pa sa tabi nito. Inamin din niya na pakiramdam niya ay wala na siyang karapatang harapin si Suto pagkatapos nito. Biglang nagliwanag ng husto ang exit gate sa harap nila. Umaasa, sinabi ni Amami na nakikita na niya ang labasan. Sa huling saglit ng kanyang lakas, niyakap siya ni Keiichiro at gumawa ng isang huling desperadong hiling. Nagmamakaawa siya kay Amami na alagaan ang kanyang anak na si Suto. Nang marating ang labasan, sinubukan ni Amami na palakasin ang loob niya, sinabing malapit na sila. Pero pumikit na si Keiichiro at nagsimulang umiyak si Amami, wasak na wasak sa pagkawala niya. Sa isang sigaw ng paghati, napatingin siya sa labasan, nagdadalamhati sa pagkamatay ng kaibigan. Pumikit, nagdadalamhati ang kaluluwa ni Goto sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Keiichiro. Ibinunyag niyang namatay si Keiichiro dahil idinawit niya ito sa ganoong sitwasyon. At doon, namatay siyang nakikipaglaban sa bagay na yon para protektahan ang lahat. Hiniling niya sa Amami ng mundong ito na gawin din ang eksaktong bagay. Sinabing ito na lang ang paraan para bumawi, sumugod siya para sa huling atake. Duguan sa lupa, pilit na nagsasalita si Suto pero walang lumalabas na salita. Napatingin sa kanya, napansin ng kaluluwa ni Goto ang pagtatangka nitong makipag-usap. Bumalik sa kasalukuyan, nakatayo pa rin si Amami, duguan at tinititigan ng masama ang kanyang kalaban. Desperadong sumigaw si Karin, tinatawag ang kanyang kapitan, nag-aalala kung anong gagawin nito. Pero pinigilan siya ni Amami, sinabihang huwag nang lumapit muna. Pagtingin sa kanya, nakiusap siya ng may ngiti na protektahan nito si Suto. Sinabi niyang inaasahan niya ito para sa misyong ito. Pagkakita sa determinasyon sa kanyang mga mata, napipi si Karin. Pinapanood lang ang mga nangyayari, ngumisi si Uta, sinabing nakita na ng isang superior na taong tulad niya ang lahat. Sa mapang-asar na tono, tinanong niya kung bakit hindi tinawag ni Amami ang mga kaibigan nito para iligtas siya. Naisip ni Amami na nahulaan na ni Uta ang mga atake niya, at nagulat lamang siya noong umpisa. Nang sandaling iyon, nakutuban si Uta na nakalaban na niya ito dati. Sa isang mabilis na kilos, nagpakawala si Uta ng isang spinning attack kay Amami. Muntikan ng matamaan, nakailag si Amami sa tirang dumaplis sa kanya. Sa patuloy na paggalaw, muntik na siyang tamaan sa mabilis na atake. Kahit nasa panganib, umiti siya at patuloy na umiwas ng may malaking kumpiyansa. Pero bigla siyang tinamaan ng isang atake mula sa likod na nagpagulat sa kanya. Sobra siyang natigilan, hindi maintindihan ni Amami kung saan nanggaling ang hindi inaasahang tira ni Uta. Kahit sugatan, tumayo siya at naghandang ipagpatuloy ang paglaban. Nagliwanag ang mata niya, ina-activate ang kanyang kapangyarihan habang kaharap ang kalaban. Tinipon niya ang kanyang enerhiya at naghandang gumamit ng isang malakas na teknike laban sa kalaban. Pero sumugod si Uta ng may kamanghamanghang bilis, nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Walang panahong makakilos, direktang tinamaan si Amami sa bawat tira. Nang walang puwang para i-charge ang kanyang aura, patuloy siyang tinatamaan ng mga atake ni Uta. Hindi inaasahan, isang kamay ng enerhiya ang lumitaw at hinarang ang atake na tatama sana sa kanya. Sa isang seryosong ekspresyon, isa pang misteryosong lalaki ang lumitaw at umatake mula sa malayo. Gamit ang isang kapangyarihan, gumawa siya ng isang dambuhalang kamay ng enerhiya para durugin si Uta. Nawasak ang kamay at ikinalat ni Uta ang enerhiya, pinalaya ang sarili mula sa atake na pumipigil sa kanya. Napagtanto ni Amami na nagkalat si Uta ng mga hindi nakikitang hiwa sa buong paligid. Tumatawa, sinabi ni Uta na hindi nag-iwan ng awang ang kanyang Invisible Carnage ability. Naghanda siya para sa isang bagong atake, itinaas ang mga braso ng nakangiti. Nang hina, napagtanto ni Amami na sobrang dami na ng dugo ang nawala sa kanya at napaisip kung ito na ba ang katapusan niya. Bigla siyang nagbigay ng isang mabilis ngunit makahulugang tingin sa kanyang kaparehang si Karin. Nagulat sa tingin niya na intindihan nito kung ano ang plano niyang gawin. Sa luhang namumuo sa kanyang mga mata, napagtanto niya na magsasakripisyo ito para sa kanila. Sa isang malupit na ngiti, naramdaman ni Uta ang balak ng kanyang kalaban. Nanakot, sinabi niyang hindi niya hahayaang magsakripisyo ito ng ganoon lang. Inilantad niya ang kanyang plano na patayin ang babae gamit ang kanyang invisible blades. Pagkatapos ay sinabi niyang tatabasin niya si Amami habang nasa gulat ito. Nakangiting sinabi niya na ang kanilang mga kaluluwa ay magpapakain sa itlog. Biglang nagliwanag ang itlog, binalot sa isang matindi at malakas na apoy. Nagulat, hindi maintindihan ni Uta kung ano ang nangyayari sa itlog. Sa isang sigaw, sumabog ang apoy mula sa lupa, at nagulat ulit si Uta.
Noon din, bumangon si Suto at ginamit ang apoy niya para pagalingin ang kanyang sugat. Nagulat si Amami nang makita siyang sinusunog ang sugat gamit ang apoy. Sinunog ng nag-aapoy na kamay ni Suto ang sugat, pinigilan ang pagdurugo sa kanyang dibdib. Pagkakita rito, sumigaw si Amami kay Suto na kunin iyon at agad na tumakbo palayo. Sinabi niyang kahit ibuwis pa niya ang kanyang buhay, kailangan niya silang protektahan. Tinanong ni Suto kung ginagawa ba niya ito dahil iyon lang ang paraan para matubos ang kanyang sarili. Galit siyang sumigaw na hindi kailanman hiningi ng ama niya na bumawi siya. Sa halip, ibinunyag ni Suda na lubos na nagpapasalamat ang kanyang ama sa kanya para sa lahat. Sinabi rin niyang ang tanging pagsisisi ng ama niya ay ang hindi mailigtas ang kanyang ina at ang hindi man lang siya nakapag-iwan ng mensahe para sa kanyang anak. Nanghihina at lumuluha, taimtim na nakinig si Amami sa mga sinabi ni Suda. Sumigaw si Suda na ang mga salita ng kanyang ama ay hindi isang sumpa para kunin siya. Sa galit, sumigaw si Uta at nagbabala na hindi niya sila hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Napagtanto ang sitwasyon, sinabi ni Amami na hindi niya kayang talunin ang kalaban na ito ng mag-isa. Kaya lumingon siya at humingi ng tulong kay Suda na ipahiram ang lakas nito para sa laban. Nagulat sa hiling, tinitigan na lamang ni Suda ang kanyang kapitan. Taglay ang determinasyon, pumayag siya at tinanggap ang hiling ng kapitan. Pagkatapos ay sinabi niyang pababagsakin nila ito ng magkasama para makalabas silang lahat ng buhay. Sa inis, sinabi ni Uta na dapat ay isang walang kwentang bata lang siya. Sa matinding galit, naghanda siyang lumaban habang paulit-ulit na tinatawag na basura si Suda. Nagulat sa reaksyon, hindi maintindihan ni Amami kung bakit ganoon na lang kagalit si Uta. Agad na sumugod si Suda patungo sa kalaban, handang umatake. Ngumisi si Uta at tinanong kung akala ba niya ay makakatulong ang paglapit nito. Sa isang mabilis na galaw, nagpakawala siya ng paikot-ikot na atake gamit ang kanyang mga hindi nakikitang talim. Dumaplis ang atake kay Suda na halos hindi makaiwas sa tama. Tumaon siya paatras para takasan ang atake at maghandang gumanti. Tumatawa, tinawag ni Uta si Suda na tanga dahil inakala niyang nanalo na siya sa sabupaan. Pero sinabi ni Suda na kitang-kita niya ang mga basurang katulad nito. Biglang nagsimulang bumiyak ang lupa, naglalantad ng isang hindi inaasahang patibong para kay Uta. Ilang bitak ang bumuka sa lupa na tuluyang pumalibot sa kalaban. Nagulat si Uta at nagtaka kung ano ito, hindi naintindihan ang nangyayari. Sa isang mabilis na galaw, lumapit si Suda at direktang umatake gamit ang kanyang kamao. Saktong tumama ang suntok at lumikha ng matinding puwersa na nagpatalsik kay Uta. Sa sakit na nararamdaman, napasigaw si Uta nang tamaan siya ng atake ni Suda. Sa kanya hinawakan si Suda para tangkaing gumanti sa ataking natanggap niya. Duguan, pinanlisan niya ng tingin si Suda na puno ng purong galit at pagkadismaya. Pagkatapos ay inulo ni Uta si Suda na nagpatalsik sa kanya ng palayo. Pagharap ni Suda, napansin niya ang hindi nakikitang talim na pumapalibot sa lugar. Napagtanto naman ni Uta na nakalusot si Suda sa mga puwang ng kanyang harang ng takot. Sunod, nagpakawala si Suda ng sunod-sunod at malalakas na suntok sa dibdib ni Uta. Ginamit ni Uta ang isa sa kanyang mga talim para dumepensa, pero binasag ito ni Suda. Sa galit, naghanda siya sa isa pang atake gamit ang kanyang hindi nakikitang mga talim. Gamit ang kanyang pamamaraan, sinubukan niyang ikulong si Suda, pero nagawang makaiwas ng bata. Habang aktibo ang kanyang mga mata, lubos na sinuri ni Suda ang kakayahan ng kanyang kalaban. Naintindihan niyang gumagana ang mga kakayahang ito dahil sa aura, at ang pinagmumulan ng lahat ng aura ay, sa katunayan, ang mismong kaluluwa. Gamit ang kanyang paningin, nakikita ni Suda ang kanilang mga kaluluwa at nahuhulaan ang atake ni Uta. Gamit ang paningin sa kaluluwa, lumapit si Suda at naghanda para sa huling tira. Sa huling suntok, tinalo ni Suda si Uta habang malakas siyang hinampas pabagsak sa lupa. Bagsak at talunan, nakabulagta si Uta at hindi makagalaw sa gitna ng wasak na Golden Hall. Nang makita ang tagumpay, desperadong sumigaw si Karen habang tinatawag ang sugatan nilang kapitan. Paglapit sa kanya, tinulungan siyang makatayo nito at humingi ng tawad. Napagtanto ni Amami na dahil nakikita ni Suda ang hindi nakikita, tiyak ang kanilang tagumpay. Para kay Suda, ang lalaking iyon ay hindi nahihigit pa sa isang natural na kalaban. Nang ma-activate ang paningin sa kaluluwa, naging natural na maninila si Suda. Pero kahit nakikita ang pagkapanalo, hindi mawala kay Karen ang masamang kutob. Nagtaka siya kung bakit hindi ito gumamit ng shared vision para sabay silang manalo. Maraming katanungan sa isip, nagsimula siyang humantong sa isang sagot. Napagtanto ni Karen na hindi sa ayaw niya, kundi talagang hindi niya kaya. Matapos ang maraming laban, lubos ng pagod at sugatan si Suta. Masyadong malala ang kanyang mga sugat, isang himala na nakatayo pa siya. Nakakasiguro siyang malapit na ito sa kanyang limitasyon. Nang makita ang lagay niya, hinawakan niya ang braso nito dahil sa labis na pag-aalala. Nagulat si Karen at tinawag ang kapitan nang makitang malubha rin ang mga sugat nito. Sa isang sulyap kay Suda, napagtanto niyang tama ang hinala niya tungkol dito. Walang masyadong pagpipilian, naintindihan ni Uta na iisang malaking atake na lang ang kayang gawin ni Suda. Kahit sugatan, inasar ni Suda si Uta, tinatanong kung iyon lang ba ang kaya niya. Lubos na sigurado sa panalo, hinarap ni Suda si Uta na may matapang na tingin.
Hinamon niya ito, sinabing ibuhos na ang lahat ng meron siya, at nagdagdag pa ng babala na kung hindi, si Uta ang gagawin niyang pataba sa lupa. Sa isang sigaw ng galit, bumasag si Uta ng isang vial ng gayuma sa sarili niyang ulo. Kumalat ang gayuma, at nagsimula niyang ipunin ang kanyang enerhiya para sa isang atake. Binalot siya ng napakalaking enerhiya bilang paghahanda para sa kanyang huling tira. Ramdam ang tensyon, nahihirapan si Karin na labanan ang puwersa ng enerhiyang iyon. Napagtanto naman ni Amami na hindi lang nakakapagpagaling ang droga, kundi pinapalakas din nito ang kanyang aura. Sinabi ni Suda na gamitin na niya lahat ng gusto niya dahil wala rin itong magagawa. Taglay ang determinadong tingin, ibinunyag niya na nakapagpasya na siya sa atake para talunin ito.